Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2061 hanggang 2080. Kabanata 2061. Napatingin si Sophie kay James. Biglang kamandat ang katawan niya at nawala. Si James ay naging may-ari ng Celestial Abode ngunit hindi niya maramdaman si Sophie. Nagulat siya. Pambihirang babae. Tiningnan ni James ang spirit tool at sinabing, "Sir, aalis muna ako." "Master, hindi mo na kailangang maging formal sa akin. Tawagin mo na lang akong Nova." Bilang may-ari ng Celestial Abode, nangangahulugan ito na siya rin ang bagong amo ni Nova. Tumanggi siyang hayaan si James na makipag-usap sa kanya ng formal. Nanatiling tikom ang bibig ni James pagkatapos noon. Sa isang pag-iisip, agad siyang nagpakita sa labas ng Celestial Abode. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga martial artist ang nagtipon sa labas ng Celestial Abode. Lahat ng mga taong ito ay mga tagalabas. Si James ay lumitaw sa isang desyerto na lugar sa labas ng Celestial Abode at tumingin sa mga tao, nagtipon sa malayo. Ang kanyang mga labi ay nabuo sa isang malabong ngiti. Paliitin. Pagkatapos niyang ibigay ang kanyang telepathic order, ang Celestial Abode ay nagsimulang lumiit mula sa napakalaking sukat nito, sa kalaunan ay naging isang maliit na liwanag. Pagkatapos, lumipad ito sa palad ni James at nag-transform na singsing. Kinuha ni James ang Celestial Abode na naging singsing at kontentong umalis. Anong nangyari? May nag-claim na ba sa Celestial Abode? Sino ba talaga ang bagong may-ari? Ang Celestial Abode ay lumipad sa direksyon na iyon. Maraming tao ang nagmamadaling sumunod sa landas na tinahak ng Celestial Abode bago ito nawala. Gayunpaman, nang makarating sila sa lugar, nakaalis na si James. Ang susunod na layunin ni James ay upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpatay ng isang tao. Ang kanyang target ay ang anak ng langit. Hiniling ng anak ng langit na siya ay umamin ng kasalanan sa City Lord's Mansion sa Hazted City sa loob ng susunod na 3 araw. Bukod dito, nagbanta siya na lipulin ang isang lungsod para sa bawat araw na siya ay huli. Ang banta ay lumampas sa linya. Upang maiwasang lumaki ito sa hinaharap, tinapos ni James ang anak ng langit ay kailangang mamatay. Sa sandaling iyon, naging viral ang video ni James na nagligtas sa 3 babae sa Hazted City. Kumalat ito sa buong mundo. Maraming mga thread na tumatalakay sa insidente ay ginawa sa Martial Arts Forum. Si James ba yun? Siya ba talaga ang James na nawala 2 years ago? Anong kalokohan ang ginawa ni James nitong mga nakaraang taon? Bigla siyang muling lumitaw pagkalipas ng 3 taon pagkatapos ipagpalagay ng lahat na patay na siya. Tapos, saglit lang siya nagpapakita at bigla na lang umalis ng walang imak. Sinasabi mong bumalik na siya. Anong ginagawa ni James? Hindi ba niya alam kung gaano kalakas ang mga outsiders na ito? How dare he still save those women in Hazted City? Napahamak na tayo. Ngayon, lilipulin ng anak ng langit ang ating mga lungsod. Nasaan ka, James? Mangyaring aminin ang iyong pagkakasala sa lalong madaling panahon. Huwag mong hayaang mawalan ng buhay ang napakaraming inosente dahil sa iyong mga aksyon. Maraming tao ang nag-post sa forum, na humihiling na bumalik si James sa Hazted City at umamin ng guilty. Inaasahan ng lahat na hindi idawit ni James ang mga tao ng Earth sa kanyang mga aksyon. Samantala, hindi agad nakabalik si James sa Hazted City. Bago gawin ito, nais niyang sumangguni sa Omniscient Deity. Lahat ng ginagawa niya ay para sa kapakanan ng sangkatauhan. Bukod sa kanyang sarili, ang Omniscient Deity ang isa pang pinakamalakas na martial artist sa Earth. Bukod dito, ang Omniscient Deity ang dahilan kung bakit nagawa ng Earth na magpatuloy sa kabila ng mga nakaraang taon. Kung wala siya, matagal nang nasakop ng mga outsiders ang mundo. Makalipas ang kalahating araw, nagpakita si James sa Mount Jade. Ang Jade Sect ay matatagpuan sa Mount Jade, na kung saan din naninirahan ang Omniscient Deity. Mula nang bumalik ang Omniscient Deity,
Ang mga martial artist sa buong mundo ay bumaling sa kanya upang pamunuan sila. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mga martial artist ng Earth ay nagkaisa sa ilalim ng isang banner at bumuo ng isang malakas na puwersa. Sino nandyan? Sa sandaling lumitaw si James sa saklaw ng Mount Jade, hinarangan siya ng ilang martial artist. Nag-iba agad ang ekspresyon nila nang mapagtanto kung sino si James. James, ikaw ba yan? Alam mo ba kung anong gulo ang ginawa mo? Ano ang pinunta mo sa Mount Jade? Bakit hindi ka pumunta sa Hazard City para aminin ang iyong kasalanan? Gusto mo bang mamatay ang hindi mabilang na mga tao dahil lang sa mapusok mong mga aksyon? Kinilala ng mga martial artist na ito si James. Sa halip na igalang si James para sa kanyang mga kontribusyon sa lupa, sinimulan nila siyang suwayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2062. Binigyan nila si James ng isang earful para sa walang ingat na pagkilos sa Hazard City. Tumingin si James sa mga martial artist na nakaharang sa kanyang dinadaanan at mahinahong sinabi, "Naparito ako upang makita ang omniscient deity. Aayusin ko ang usapin ng Hazard City sa lalong madaling panahon. Una, kailangan kong makita ang omniscient deity. Fine, wait here. Ire-report ko ang pagbisita mo." Ang isa sa mga martial artist ay tumalikod at umalis. Napatingin naman ang iba kay James. Hindi pinansin ni James ang puot ng mga martial artist. Para sa kanila, ang mga outsiders ay makapangyarihang nilalang, at ang nakakasakit ay isang tiyak na paraan. Kung siya ang nasa posisyon nila, hindi niya nanaisin na makita ang hindi mabilang na mga tao na namamatay dahil may isang tao na nasaktan at nagalit sa mga outsiders na ito. Hindi nagtagal, bumalik ang martial artist na umalis upang iulat ang pagbisita. Makikita ka ng sect leader. Maaari kang magpatuloy. Ang sect leader ay nasa likod ng bundok. Umakyat si James sa Mount Jade. Ang omniscient deity ay nakaupo sa isang bato sa likod na bundok ng Mount Jade na may isang piraso ng dayami na nakalawit sa kanyang bibig. Malungkot ang mukha niya habang malalim ang iniisip, nag-aalala, kinabukasan ng mga tao sa daigdig. Panginoong Omniscient, lumapit si James at binati siya. Congratulations sa pagdating. Bahagyang tumango ang omniscient deity. Lumapit si James at umupo sa isang bato sa tabi ng omniscient deity. Ang omniscient deity ay tumingin sa kanya at bumantong hininga, na nagsasabing, "Masyado kang kumilos ng walang ingat sa pagkakataong ito, James. Alam kong gusto mo lang iligtas ang mga babaeng iyon, ngunit dapat ay nagsaliksik ka man lang sa uri ng lugar ng Hazard City o kung sino ang tunay na pagkakakilanlan ni Tristans. Ang iyong mga aksyon ay magreresulta sa hindi mabilang na mga sakripisyo. Kapag nangyari iyon, hindi ka na magiging bayani ng sangkatauhan kundi isang makasalanan. Naiintindihan mo ba?" Pinagsabihan din ng omniscient deity ang walang habas na kilos ni James. Bagamat hindi ipinagbawal ng Hazard City ang pagpasok ng mga martial artist sa daigdig, karamihan ay hindi maglalakas loob na humakbang sa lugar. Kahit na ang omniscient deity ay hindi nang ahas na gumawa ng gulo sa Hazard City. Si James naman ay nakapatay ng isang tao sa lungsod. Ang kanyang mga aksyon ay makikita bilang isang imbitasyon upang tahasan na hamanin si Tristan. Si Tristan ay isang napakalakas na tao. Naabot na niya ang Herculean 6th layer at kasalukuyang pinakamalakas na tao sa Earth. Bukod dito, ang Deputy City Lord ng Hazard City at ang iba pang mga nakatataas na awtoridad ay mga kakilakilabot na tao mismo. Ang sinuman sa kanila ay maaaring magdulot ng mapangwasak na pinsala sa lupa. Natahimik si James. Ang omniscient deity ay malumanay na bumantong hininga at sinabi, "Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, kailangan kong pumunta sa Hazard City ng personal at humingi ng tawad upang makita kung malulutas natin ang bagay na ito ng mapayapa." Sa wakas ay nagsalita si James, "Hindi na iyon kakailanganin, Panginoong Omniscient. Aayusin ko mag-isa ang problemang idinulot ko." Resolve. Tumayo ang omniscient deity at tumingin kay James, pinagalitan siya, "Paano mo aayusin ang sitwasyon? Nagsusugal ka lang sa buhay ng sangkatauhan." Sinabi ni James, "Ang mga tao sa lupa ay hindi kailanman yuyuko sa mga tagalabas na ito. Hamanin ko ang anak ng langit at papatayin ko siya sa harap ng lahat. Ipapakita ko sa mga outsiders na ito na hindi nila kayang tretuhin ang uri natin ayon sa gusto nila." Tumawa ang omniscient deity.
Hamanin mo ang anak ng langit. Alam mo ba kung anong rank siya? Naabot na niya ang Herculean second layer. Mahinahong sagot ni James, so what? Paano kung ang anak ng langit ay isang Herculean second layer? 2 taon na ang nakalipas, nagawa niyang saktan ang anak ng langit. Siya ay higit na malakas kaysa dati, at hindi magiging mahirap para sa kanya na patayin ang anak ng langit. Ikaw. Nagulat ang omniscient deity sa walang pakialam na sagot at ekspresyon ni James. Pinagmasdan niyang mabuti si James at hindi makapaniwalang nagtanong, naging mas malakas ka ba sa nakalipas na 2 taon? Bahagyang ngumiti si James at sinabing, bagaman hindi ako lubos na mapipigilan, hindi dapat maging problema para sa akin na patayin ang anak ng langit. Ang omniscient deity ay hinalinhan ng mga salita ni James. Kung ganoon ang kaso, sasama ako sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2063. Dahil may tiwala si James na patayin ang anak ng langit, hindi siya pinigilan ng omniscient deity. Hindi kita pipigilan na patayin ang anak ng langit. Gayunpaman, alam mong hindi siya ang pinakamalakas na outsider sa ngayon. Ang pinakamakapangyarihang outsider ay si Tristan, na isa ng Herculean sa 6th layer. Ang Herculean rank ay mayroon lamang 6 na layer. Matapos masira ang ika-6 na layer, maaabot niya ang ranggo ng Immortal Ascension. Kaya mangyaring huwag kumilos ng walang ingat sa Hazard City. Dapat kang maging magalang at makakuha ng pahintulot ni Tristan na labanan ang anak ng langit at mangako na ang bagay na ito ay matatapos pagkatapos mong patayin siya. Naiintindihan mo ba? Napaawang ang labi ni James at sumagot, Ma'am, I understand. Nakaisip na ako ng plano. Matapos ipaliwanag ang kanyang intensyon na hamanin ang anak ng langit at talakayin ang bagay sa omniscient deity, umalis si James sa Mount Jade. Makalipas ang kalahating araw, bumalik si James sa Mount Bane at dumating sa labas ng gate ng Hazard City. Nakasuot ng puti si James at may dalang mahabang espada sa likod. Mabagal siyang naglakad patungo sa Hazard City. Maraming tagalabas ang nagtipon sa labas ng lungsod. Huminto sila sa kanilang mga landas nang makitang papalapit si James at nag-alis ng daan para sa kanya. Nakatayo sa magkabilang gilid ng landas ni James, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanya. Si James yun. Siya ang martial artist mula sa Earth. Noong nakaraan, marahas niyang pinatay ang isang tao sa lungsod at nagalit ang Deputy City Lord, ang anak ng langit. Siya ay inatasan na umamin sa kanyang krimen sa City Lord's Mansion sa loob ng 3 araw kung gusto niyang iligtas ng mga ito ang kanyang buhay. Kung hindi siya ay papatayin nila siya. Nagbanta rin ang anak ng langit na lipulin ang isang lungsod dahil araw-araw ay hindi sinunod ni James ang kanilang mga kahilingan. Naglakad si James patungo sa gate ng lungsod habang ang grupo ng mga outsiders ay nagchichismisan tungkol sa kanya. Hindi niya pinansin ang mga ito at nanatiling kalmado. Hindi nagtagal, nakarating siya sa gate ng lungsod. Tuwang-tuwa ang mga guard na naka-duty nang makita si James. Nandito ka ba para umamin sa kasalanan mo, James? Dahil narito ka upang umamin ng pagkakasala, maaari kang pumasok sa lungsod at tumuloy sa mansion ng City Lord sa iyong mga tuhod. Hindi, dapat kang umakyat mula sa ilalim ng aking pandiya. Ibinuka ng isa sa mga gwardya ang kanyang mga paa. Kalmadong sinulyapan ni James ang mga gwardya na ito. Gayunpaman, nakakatakot ang tahimik na enerhiyang ipinalabas niya. Nang maramdaman ang kanyang nakakatakot na enerhiya, ang mga gwardya ay matinong itinikom ang kanilang mga bibig at pinapasok si James sa lungsod nang hindi na siya ginugulo pa. Pagpasok ni James sa lungsod, agad siyang naging sentro ng atensyon. Maraming tao ang sumunod sa kanya hanggang sa City Lord's Mansion. Dumating si James sa City Lord's Mansion wala pang 10 minuto matapos makapasok sa lungsod. Napakalaki at maluho ang marangyang mansyon. Sa harap ng tarangkahan ng mansyon ay may 2 marangel at higanteng estatwa ng dragon. Maraming gwardya ang nakatayo sa pintuan. Nang makalapit si James ay agad siyang hinaranggan. Si James ay hindi kumilos nang walang ingat ng harangin ng mga gwardya ng mansyon ng City Lord. Mahinahon niyang sinabi, My name is James Caden. Nandito ako para makita ang City Lord. Maghintay ka rito. Malamig na sinulyapan ng isa sa mga gwardya si James at pumasok upang iulat ang kanyang pagbisita. Matiyagang naghihintay si James sa gate ng mansion.
Makalipas ang ilang minutong paghihintay, may lumabas na grupo ng mga tao sa mansion. Ang nangunguna ay isang gwapong binata na nakasuot ng gintong balabal na may korona sa ulo. Tristan. Si Tristan naman. Si Tristan yan. Ang gwapo niya. Mahal ko siya. Sobrang kinilig ako. Dinig na dinig mula sa malayo ang hiyawan ng mga babae. Nakangiti at kumaway ang bonggang lalaki na naglalakad sa unahan sa mga nagsisisigaw na babae sa di kalayuan. Diyos ko, nakita mo ba yon? Nakita mo ba si Tristan na nakangiti sa akin? Kalokohan. Halatang nakangiti siya sa akin. Please, halatang nakangiti siya sa direksyon ko. Ang ilan sa mga babae ay nagtatalo sa kanilang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2064. Samantala, kumunat ang noo ni James. Ang nangunguna ay si Tristan. Hindi inaasahan ni James na si Tristan ay isang sikat na tao. Nakilala ni James ang ilan sa mga taong nakatayo sa likod ni Tristan. Napansin niya ang anak ng langit, sina Zane, si Marth, at Yandel. Maraming tao ang hindi pa nakikita ni James. Panginoon ng lungsod. Nang makitang papalabas si Tristan, magalang siyang tiningnan ng mga gwardya. Marahang iwinagayway ni Tristan ang kanyang kamay. Sinadya ng mga gwardya na tumabi para gumawa ng daan para sa kanya. Naglakad si Tristan papunta kay James at tumayo ng ilang metro ang layo sa kanya. Tumingin siya kay James, at gumuhit ang ngiti sa gwapo nitong mukha. Ikaw siguro si James, di ba? Sumagot si James, oo. Mahinang sinabi ni Tristan, alam mo ba na ipinagbabawal ang labanan sa Hasted City? Itinatag ko ang panuntunan upang lumikha ng isang mapayapang lungsod, ngunit pinatay mo ang isang tao at nilabag ang mga panuntunan pagkatapos na pumasok sa aking lungsod. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, lahat ay susunod sa hinaharap, at ang Hasted City ay magugulo. Bagamat may ngiti siya, ang tono ni Tristan ay hindi kapani-pani walang malupit. Ha! Ngumisi si James at sinabing, sa tingin mo ba ang Hasted City ang tanging lugar na pinamamahalaan ng mga patakaran? Sa tingin mo ba walang anumang batas sa Earth? Kaya't sinasabi mo na ang mga tagalabas ay maaaring pumatay at magbenta ng mga tagalupa tulad ng mga alipin ayon sa gusto nila. Ang lalaking iyon ay nagtrapik ng mga tao mula sa Earth at sumasalungat iyon sa mga bagay na aking pinaninindigan. Nararapat siyang mamatay. Sa pagharap kay Tristan, hindi nagpakita ng takot si James. Pumalakpak, 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 pumalakpak si Tristan at nagsimulang magpalakpakan ang mga tao. Ang mga taong nakatayo sa likod ni Tristan ay pinanood ang eksena na parang isang pelikula. Para sa kanila, kasing selyado ang kapalaran ni James. Pagkatapos niyang pumalakpak, tumingin si Tristan kay James at nakangiting sinabi, kailangan magkaroon ng lakas kung gusto niyang mapanatili ang kanilang dignidad. Kung tatanggi kang bugbugin o matrapik, kailangan mong magkaroon ng lakas para protektahan ang iyong sarili. Sa kasamaang palad, tumingin si Tristan kay James at dahan-daang sinabi, mukhang walang lakas ang mga Earthling, di ba? Haha, tama ang City Lord. Kung nais mong igalang, dapat kang magkaroon ng lakas upang kumita ito. Ang mga salita ni Tristan ay nakatanggap ng maraming tagay. Nang marinig iyon, natawa si James. Nag-iisip siya kung paano sasabihin ang kanyang layunin na hamanin ang anak ng langit. Dahil si Tristan ay gumawa ng isang matapang na pahayag, ito ay naging mas madali para sa kanya. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, dapat kong patunayan ang aking lakas, tama ba? Tumanggo si Tristan at sinabing, tama. Kailangan mong patunayan ang iyong lakas, ngunit mayroon ka ba kung ano ang kinakailangan? Nanatiling kalmado si James at sumagot, kung ganoon nga, pinapayagan ba akong hamanin ang isang outsider? Hamon. Nagulat si Tristan sa hiling at humagalpak ng tawa. Oo naman. Sino ang gusto mong hamanin? Itinuro ni James ang anak ng langit na nakatayo sa likuran ni Tristan at sinabing, gusto ko siyang hamanin. Nagulat ang anak ng langit nang makitang itinuro siya ni James. Nakangiti siyang naglakad, at tinignan ng masama si James, anong sabi mo? Ang sabi mo lang gusto mo akong hamanin. Tama na yan. Mayroon ka bang lakas ng loob na tanggapin ito? Tumingin si James sa anak ng langit at sinabing, ito ay isang laban hanggang sa matapos. Ang mananalo ay mabubuhay, at ang matatalo ay mamamatay. Matapang ka bang tanggapin ang hamon? Bakit hindi?
Ang anak ng langit ay nagalit. Bilang alagad ng pinakamalakas na martial artist ng overworld, palagi siyang ginagalang kahit saan man siya pumunta. Gayunpaman, hinamon siya ni James na parang siya ay isang walang tao. Mabuti, sumingit si Tristan. Kung matatalo mo ang anak ng langit, mapapatawad ang iyong kasalanan. Gayunpaman, naging pagalit ang kanyang tono habang sinasabi niya, kung matatalo ka, mamamatay ka, at ipapadala ko ang aking mga tauhan upang lipulin ang isang lungsod sa mukha ng planetang ito. Sige, sumang-ayon si James sa kondisyon ng walang pag-aalinlangan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2065. Pumayag naman si James sa hiling ni Tristan. Ang kanyang kasong homicide sa Hazted City ay mapapatawad kung siya ay nanalo. Gayunpaman, ang isang buong lungsod ay mapapawi kung siya ay matalo. Isinapanganib niya ang buhay ng mga tao sa Earth, ngunit may kumpiyansa siyang manalo. Tumingin si James kay Tristan at mahinahong sinabi, maaari mong itakda ang oras at lugar ng labanan. Sumagot si Tristan, dahil ako na ang makapagpasya, paano na ang isang linggo mamaya sa Mount Bane? Sige, tumango si James. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis sa ilalim ng maingat na tingin ng lahat. Pagkaalis ni James, nawala ang ngiti sa mukha ni Tristan at napalitan ito ng masamang tingin. Tumalikod siya at bumalik sa City Lord's Mansion. Nasa likuran niya mismo ang isang kabal ng malalakas na mandirigma. Umupo si Tristan sa pinakamataas na plataporma sa pangunahing bulwagan ng City Lord's Mansion. Tumingin siya sa anak ng langit at mahinahong nagtanong, may tiwala ka bang patayin si James? Ang anak ng langit ay mayabang na nagsabi, si James ay walang iba kundi isang langgam sa akin. Agad namang pinayuhan ni Zane, anak ng langit, hindi ka dapat maging pabaya. Si James ay isang hindi pangkaraniwang martial artist at nagsasanay ng demonic arts. Bukod dito, hindi ka panipaniwala ang kakayahan sa pagbawi ng kanyang katawan. Bagamat medyo mahina siya 2 taon na ang nakakaraan, kaya pa rin niyang hawakan ang sarili niya. Pinaalalahanan niya ang anak ng langit. Ngumuso ang anak ng langit at sinabing, hindi ako magpapatalo. Sigurado siya sa lakas niya. May isa pang sumigaw. Huwag mong kalimutan, anak ng langit. 2 taon na ang nakararaan, nasaktan ka ng husto sa kanya. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ng anak ng langit, at mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Bumalot sa kanya ang kahihiyan na naramdaman niya mula sa labanan. Niloko siya ni James. Sa pamamagitan ng kanyang lakas, ganap niyang naiwasan ang mga pag-atake ni James gaano man ito nakakamatay. Mahinahong sinabi ni Tristan, dapat mamatay si James sa lahat ng bagay. Plano kong tanggalin ang mga martial artist ng Earth sa lalong madaling panahon, simula kay James. Matapos siyang patayin, maaari nating samantalahin ang insidente at magdulot ng kaguluhan. Pagkatapos, sisirain natin ang omniscient deity. May plano na si Tristan. Kanina pa niya gustong makipag-usap sa omniscient deity. Gayunpaman, ang taong iyon ay lubos na iginagalang, kaya kailangan ni Tristan ng pagkakataon na kumilos laban sa kanya. Ngayon, ang perpektong pagkakataon ay nagpakita mismo. Dapat matalo si James. Pagkatapos lamang niyang matalo maaari tayong magdulot ng kaguluhan at kumilos laban sa omniscient deity at sa Jade Sect. Pagkatapos nating lipulin ang mga ito, ang susunod nating target ay ang Lothian, Ringstead, Jaipira, Takriris, at iba pang mga bansa. Tumayo si Tristan at naikuyom ang mga kamao. Pagkatapos nabuksan ang selyo ng lupa, ang mga rehiyon ng tao sa lupa ay mapoprotektahan, at ang mas malalakas na outsider na mandirigma ay hindi makakarating sa mga muog na ito. Kaya, dapat nating sakupin ang lupa sa lalong madaling panahon. Nakaalis na si James noon. May 1 linggo pa siya para maghanda bago ang mapagpasyang labanan. Bagamat tiwala siyang kaya niyang patayin ang anak ng langit, gusto niyang maging handa ng husto para lamang maging ligtas. Pagkatapos umalis sa Hazted City, pumasok siya sa isang kagubatan sa loob ng Mount Bane. Napatingin si James sa plain ring sa daliri niya. Nang hilingin ni James, natanggal ang singsing sa kanyang daliri, bumagsak sa lupa, at nabuo ang isang gintong liwanag. Ang gintong liwanag ay unti-unting lumiwanag at naging isang bahay na kasing laki ng kamao. Sa ibang pag-iisip, si James ay dinala sa Celestial Abode. Matapos makapasok sa Celestial Abode,
Tumigil ito sa pagkinang at lumiit sa laki ng isang butil ng buhangin, na ikinubli ang sarili sa lupa. Kahit na may dumaan sa lugar, imposibleng mahanap ang Celestial Abode. Ito ang natatanging katangian ng Celestial Abode, maaari itong lumawak at lumiit sa kalooban. Dahil si James ang may-ari ng Celestial Abode, malaya niyang mababago ang hugis at sukat nito. Matapos makapasok sa Celestial Abode, nagpakita si James sa sentro ng lungsod. Mr. Kasangkapan ng Espiritu, tulong, tulong. Nagsimulang sumigaw si James nang nasa loob na siya ng Celestial Abode. Dumating siya para hilingin sa Spirit Tool na turuan siya ng ilang espesyal na kasanayan sa martial art. Bagamat ang dating may-ari ng Celestial Abode, si Emperor Jabari, ay nag-iwan ng hindi mabilang na malalakas at espesyal na kasanayan sa martial art. Sa kasalukuyang lakas ni James, hindi siya kwalipikadong magsanay sa kanila. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2066. Kailangang maghintay ni James hanggang sa maabot niya ang mas mataas na ranggo bago siya maging karapat-dapat na makapasok sa silid ng silid aklatan. Ang tanging taong maaasahan niya ngayon ay ang Spirit Tool, si Nova. Si Nova ay nasa panig ni Emperor Jabari sa loob ng libu-libong taon, kaya ligtas na ipagpalagay na dapat ay pinagkadalubhasaan niya ang maraming signature martial art na kasanayan. Swoosh! Isang malabo na silhouette ang bumungad sa kanyang harapan at unti-unting nakuha ang pisikal na anyo ng isang matanda. Nakasuot ng kulay abong balabal ang matanda. Siya ay may puting buhok at balbas ngunit may masiglang ekspresyon. Nakangiti siyang tumingin kay James at nagtanong, "Paano kita matutulungan, guro?" Sa wakas ay nakita ni James ang aktwal na hitsura ng Spirit Tool sa unang pagkakataon. Gayunpaman, ito ay hindi mahalaga sa sandaling ito. Pumunta siya sa Celestial Abode para matuto ng ilang signature martial arts skills. Bagamat tiwala siya sa kanyang kasalukuyang lakas, gusto niyang matuto ng ilang makapangyarihang kasanayan bilang katiyakan sa darating na labanan. "Kailangan mo akong tulungan, Spirit Tool." "Tumahimik ka, Master." Magsalita ng medyo mabagal. Paliwanag ni James, "Ito ang nangyari. Pumayag akong lumahok sa isang laban hanggang kamatayan. Kung matalo ako, mamamatay ako, at ang isang lungsod sa mundo kasama ang mga naninirahan dito ay malilipol." Maikling ipinaliwanag niya ang ginawa niyang taya sa outsiders. "Oh, ito ang anak ng langit." Napangiti ng mahina si Nova at sinabing, kahit mas mataas ang ranggo niya kaysa sa iyo, wala siyang matatag na pundasyon. Sa iyong kasalukuyang lakas, ang pagkatalo sa kanya ay dapat na isang simpleng gawain. Sagot ni James, "Gayunpaman, nag-aalala ako. Pumayag ako sa terms nila. Hindi lang ako mamamatay, isa sa mga lungsod ng lupa ang ililibing kasama ko kapag natalo ako. 10,000 buhay ang nasa balikat ko ngayon. Kailangan kong tiyakin na mayroong 100% pagkakataong manalo." Sabi ni Nova, "Hindi mo pa kayang matutunan ang aking supernatural powers. Paano kung makuha ko, Sophie, para turuan ka sa susunod na mga araw?" Speaking of Sophie, napukaw ang curiosity ni James. Pagkatapos niyang maging may-ari ng Celestial Abode, nagkaroon siya ng koneksyon at nakakuha ng impormasyon tungkol sa espasyo. Kasama rito ang mga detalye tungkol kay Sophie. Natuklasan niya na hindi siya isang artificial na nilalang, ngunit, sa katunayan, isang buhay na tao. Nova, anong klaseng tao si Sophie? Ano ang dahilan kung bakit kailangan niyang manatili sa Celestial Abode? Tanong ni James dahil sa curiosity. Sophie, nag-isip sandali ang Spirit Tool at sinabing, "Hindi mo iyon dapat malaman sa ngayon. I'm sure, pagdating ng panahon, mas malalaman mo rin siya." Pagkatapos magsalita, isang misteryosong simbolo ang lumitaw sa kanyang kamay at nawala sa manipis na hangin. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang silhouette na nakasuot ng puti. Tumingin siya kay James, pagkatapos ay sa Spirit Tool, at nagtanong, "Ano ang problema, Spirit Tool? Bakit mo ako pinatawag?" Ipinaliwanag ng Spirit Tool ang bagay sa kanya. Napatingin si Sophie kay James. "Gusto mo ay guide ko siya. Kung magiging mabait ka." Sabik na tumingin si James kay Sophie at sinabing, "Ms. Sophie, kailangan mo akong tulungan. Alam kong makapangyarihan ka at pinagkadalubhasaan mo ang maraming pambihirang kasanayan sa martial art. Kung magagabayan mo lang ako kahit kaunti, sigurado akong magagapi at matatalo ko ang anak ng langit."
Napangiti si Sophie at sinabing, "Sure, I can guide you. Gayunpaman, may kailangan ako mula sa iyo. Sige, sabihin mo sa akin. Ibibigay ko ito sa iyo hanggat mayroon ako. Gusto ko ng fortune fruit." Ubo. Ang spirit tool ay umubo ng hindi sinasadya. Hindi sigurado si James kung bakit umubo ang spirit tool. Nagtataka siyang tumingin kay Sophie at nagtanong, "Wala ako. Kailangan mo lang sumang-ayon dito." Nang marinig ito, naramdaman ni James na may mali. Maaaring ang mga bagay na ito ay nasa loob ng celestial abode. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagtanong siya ng pansamantala, "Ano itong fortune fruit? Mayroon bang anumang fortune fruit sa celestial abode?" Ito ay isang. Ang spirit tool ay umubo ng mahina at nagsabi, "Guro, hindi mo kailangan ang fortune fruit na mahimalang at mahalagang prutas. Tunay na may 3 fortune fruits sa loob ng celestial abode. Ang aming dating amo ay hindi nagligtas sa pagsisikap na makuha ang mga ito." Nang marinig ito, nag-alinlangan si James. Nagsumikap si Emperor Jabari para makuha ito. Wala siyang ideya kung gaano kalakas si Emperor Jabari, ngunit bilang taong lumikha ng celestial abode, tiyak na napakalakas niya. Dahil maraming pagsisikap ang pinagdaanan niya para makuha ito, tiyak na ito ay isang kahanga-hangang kayamanan. Inilibot ni Sophie ang kanyang mga mata sa spirit tool. "Ay-zip mo, pwede." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2067. Tumingin si Sophie kay James at nakangiting sinabi, "Ang fortune fruit ay talagang pambihira. Gayunpaman, hindi mo ito kakailanganin sa lalong madaling panahon. Bukod dito, maaari lamang itong ubusin ng isang tao. Mayroong 3 fortune fruits sa celestial abode. Kahit bigyan mo ako ng isa, 2 pa rin ang natitira. Ito ay magiging higit pa sa sapat para sa iyo sa hinaharap. Ano sa tingin mo? Kunin mo ako, at gagabayan kita." Hinawakan ni James ang kanyang baba. Ano ba talaga itong fortune fruits? Pakiramdam niya ay minamanipula siya ni Sophie. Gayunpaman, kailangan niyang agad na matuto ng ilang makapangyarihang kasanayan sa martial art. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagngangalit siya at pumayag. "Sige, gagawin ko." Hehe. Humajejek si Sophie at sinabing, "Ang galing." Bigla siyang nawala. Makalipas ang 10 segundo, muli siyang lumitaw sa huling kinatatayuan niya. Sa kanyang mga kamay ay isang puting prutas na bahagyang mas malaki kaysa sa isang mansanas, na may isang mahiwagang aura na umaagos mula dito. Ang prutas ay mukhang napaka-misteryoso. Masayang niligpit ni Sophie ang prutas na hawak niya. Kumaibat ang mga labi ng spirit tool. Gayunpaman, hindi siya kumibo at nawala sa paningin ni James. Tumingin si Sophie kay James at nakangiting sinabi, "Ano ang gusto mong matutunan?" Tinanong ni James, "Mayroon ka bang anumang bagay na maaaring mapabuti ang aking mga kasanayan sa loob ng ilang araw? Anong uri ng martial arts technique ang gusto mong matutunan?" Kahit ano ay maayos. Si James ay walang gaanong contact sa martial arts techniques. Ang lahat ng natutunan niya ay itinuturing na pasimula sa sinaunang martial world. Ang kanyang kasalukuyang mga diskarte ay medyo mahina kumpara sa mailap na supernatural arts ng mga magsasaka. Pinunasan ni Sophie ang kanyang baba na nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Paano kung tuturuan kita ng sword technique?" "Sure." Tuwang-tuwa si James. Swordsmanship ang kanyang pinaka-proficient na skill at alam na niya ang hindi mabilang na sword techniques. Bagamat itinuring niya ang mga ito na masalimuot at mahirap na mga pamamaraan, ang mga ito ay medyo mababang antas ng mga pamamaraan sa mga magsasaka. "Punta tayo sa training ground." Lumipad ang katawan ni Sophie at umalis sa lugar. Sinundan siya ni James at hindi nagtagal ay nakarating sa training ground ng lungsod. Napakalaki ng venue at 10 kilometro ang lapad. Pinalibutan din ito ng mga misteryosong protection na porma sayon. Lumapag si Sophie sa training ground. Sa kanyang puting damit, para siyang diyosa na bumaba mula sa langit. Lumingon siya kay James at nagtanong, "Anong uri ng mga diskarte sa espada ang natutunan mo? Ipakita mo sa akin silang lahat." "Okay." Tumango si James. Pagkatapos, iginuhit niya ang primordial dragon blade at ipinakita ang lahat ng sword technique na pinagkadalubhasaan niya simula sa 13 heavenly swords, Polaris sword art, First lunar and Terrace sword art, at First sword art. Matapos isagawa ang kanyang sword techniques, buong pagmamalaki niyang tiningnan si Sophie.
Nakangiting tanong niya, how about it? Hindi naman masyadong masama ang swordsman ko diba? Kumunat ang noo ni Sophie at sinabing, anong ginagawa mo? Napakagulo noon. Nang marinig ito, natahimik si James. Ganoon ba iyon kakulit? Sabi ni Sophie, pinapanood ko ang bawat sword technique na ginawa mo. Ang lahat ng mga ito ay napakapangunahing mga diskarte sa espada. Habang pinapanood ka, pinagsama-sama ko ang mga diskarte sa espada para makabuo ng bago. Kung makabisado mo ito, magagawa mong pigilan ang pagtapak sa anak ng langit. Nagulat si James. Paano niya pinagsama ang mga diskarte sa espada sa pamamagitan lamang ng panonood sa akin na gumanap ng mga ito ng isang beses lang? Bantayan mong mabuti. Isang mahabang espada ang lumitaw sa kamay ni Sophie. Hinawakan niya ang mahabang espada at bigla itong pinaikot-ikot dito. Lumitaw siya sa harap ni James sa isang galaw at idiniin ang dulo ng matalim na espada sa dibdib ni James. Masyadong mabilis ang mga galaw ng espada niya. Ang kislap ng sword light lang ang nakita ni James, at nakadikit na ito sa kanyang dibdib. Tanong ni Sophie, how about it? Nahuli mo ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2068, tulala na umiling si James at sinabing, hindi. Napakatanga mo. Medyo babagal ko na sa pagkakataong ito, kaya mas mabuting mag-ingat ka. Binunot ni Sophie ang kanyang mahabang espada at muling ipinakita ang pamamaraan. This time, kitang-kita na ni James ang mga galaw niya. Habang itinaas ni Sophie ang kanyang mahabang espada, nasulyapan ni James ang lahat ng mga diskarte sa espada na pinagkadalubhasaan niya. Nakikita niya ang kaunting 13 heavenly swords, Polaris sword art, at ang first sword art. Sa conclusion, ang lahat ng mga diskarte sa espada na pinagkadalubhasaan niya sa nakaraan ay pinagsama sa bagong pamamaraan ng espada na ito. Sa isang kisap mata, muling idiniin ang espada sa kanyang dibdib. Nahuli mo ba ito sa oras na ito? Umalangaw na naman ang boses ni Sophie. Natarantang tumango si James at sinabing, a little bit. Nakikita ko ang maraming pagkakatulad sa mga pamamaraan ng espada na pamilyar sa akin. Ma'am, hindi masyadong masama. Bahagyang tumango si Sophie at sinabing, magbayad ng higit na pansin sa pagkakataong ito. Pagkatapos magsalita, binawi niya ang kanyang espada at muling ginawa ang pamamaraan. Nakakuha si James ng mas detalyadong pagtingin sa pagkakataong ito. Habang hinuhugot ni Sophie ang kanyang espada, ipinakita niya ang lahat ng kanyang diskarte sa espada sa maikling sandaling iyon. Lahat sila ay agad na pinagsama-sama, at libu-libong mga galaw ang pinagsama sa isang galaw. Nakuha mo ba? Oo, ma'am, yun lang. Maaari mong isagawa ito ng madali. Magagawa mong makabisado ito kung pagsasamahin mo ang lahat ng iyong mga diskarte sa isang galaw. Kung hindi mo ma-master ang hakbang na ito sa loob ng 7 araw, talagang hindi ka karapat-dapat na maging master ng Celestial Abode. Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, umalis na si Sophie. Teka, Ms. Sophie. Tinawag siya ni James. Lumingon si Sophie at nagtanong, ano? May kailangan ka pa ba? Napakamot ng ulo si James at sinabing, aalis ka na ba? Hindi ba dapat manatili ka para gabayan ako? Ha? Kailangan mo pa ba akong gabayan? Nagawa ko na ang sword technique para sa iyo at ginawa ko pa ito ng ilang beses para sa iyo. Sanayin mo lang ito gaya ng ipinakita ko sa iyo. Kailangan mo ba talagang hawakan ang iyong kamay? Ganyan ka ba talaga katanga? Ngunit ang pamamaraang ito ay komplikado, at hindi ko ito mauunawaan ng mag-isa sa ganoong maikling panahon. Kailangan ko ng personal na gabayan mo ako sa pamamagitan nito. Inilibot ni Sophie ang kanyang mga mata. Marami na siyang nakitang hanggal na tao noon ngunit hindi pa siya nakatagpo ng isang walang kaalam-alam na tulad niya noon. Nagsimula siyang magtanong kung bakit naging Panginoon ng Celestial Abode si James. Gayunpaman, hindi siya maaaring umalis dahil tinulungan siya nito pagkatapos ng lahat. Tumayo siya sa gilid, tumingin kay James, at sinabing, go on. Magsanay. Sabi nga, practice makes perfect diba? Kalimutan mo na. Dadalhin kita sa time chamber. Pwede kang mag-practice doon. Chamber ng oras. Nagulat na nagtanong si James, anong klaseng lugar iyon? Siya ang may-ari ng Celestial Abode ngunit medyo mahina. Kaya, hindi pa rin siya pamilyar sa marami sa mga pag-andar at katangian nito. Paliwanag ni Sophie,
Ang time chamber ay isang magical chamber. Ang paglipas ng panahon ay iba sa labas ng mundo. Si Emperor Jabari mismo ang nagtayo nito. Sa buong universo, kakaunti lang ang mga tao ang makakapag-set up ng time formation na ito. Iba ang paglipas ng panahon. Nagulat si James. Tumanggo si Sophie at sinabing, "Ma'am, tama na." Gayunpaman, ang paglipas ng oras ay nakasalalay din sa iyong base ng paglilinang. Sa iyong kasalukuyang cultivation base, isang araw sa labas ng mundo ay dapat na mga 3 buwan sa time chamber. Ganoon ba talaga kahanga-hanga? Gulat na gulat si James. Inikat ni Sophie ang kanyang mga mata at sinabing, "Please. Ikaw na ngayon ang Panginoon ng Celestial Abode. Itigil ang paggawa ng ganoong katangahang ekspresyon. Isa lamang ito sa maraming kababalaghan na umiiral sa ating universo. Tapos dalhin mo ako dyan." Mabilis. Bumibilis ang tibok ng puso ni James. Isang araw sa labas ay 3 buwan sa loob ng time chamber. Ito ay isang kahanga-hangang kakayahan. Mayroon pa siyang 7 araw bago ang labanan. Sa pagkakasunod-sunod ng mga salita, maaari siyang magsanay sa time chamber sa loob ng 21 buwan, na halos 2 taon. Ito ay higit sa sapat na oras upang makabisado ang isang pamamaraan ng espada. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2069. Dinala ni Sophie si James sa napakalaking lungsod. Bagamat si James ang may-ari ng Celestial Abode, maraming lugar ang hindi niya makapasok dahil sa sobrang hina niya. Kailangan niyang pagbutihin ang kanyang ranggo upang magkaroon ng kompletong kontrol sa Celestial Abode. Ang time chamber ay isa sa mga lugar na hindi niya ma-access. Sa paggabay ni Sophie sa daan, madali siyang nakapasok sa mga lugar na ito. May isang nakabukod na bakuran sa lungsod, na napapaligiran ng mga pader na may taas na 10 metro. Ang mga mahiwagang sinaunang kasulatan ay nakaukit sa mga dingding at kumikinang sa isang ethereal na aura. Ang mga katulad na sinaunang kasulatan ay umaaligid din at umiikot sa itaas ng bakuran. Dinala ni Sophie si James sa bakuran at itinuro ang loob, na nagsasabing, "That's the time chamber." Hindi mo mabubuksan ang pinto sa time chamber ng mag-isa gamit ang iyong kasalukuyang lakas. Pagkatapos magsalita, casual niyang ikanaway ang kanyang kamay. Isang mahiwagang simbolo ang nabuo sa kanyang palad at nawala sa time chamber. Pagkatapos, bumukas ang gate na patungo sa bakuran. Sabi ni Sophie, "Sige. Magsanay doon ng may kapayapaan ng isip. Pupunta ako para kunin ka kapag oras na." "Sige." Tumanggo si James. Naintriga siya sa time chamber nang pumasok siya dito. May malawak na open space at isang simpleng bahay sa unahan niya. Sumunod si Sophie sa kanya at sinabing, "Hanggat nananatili ka sa paligid ng bakuran na ito, mas mabagal ang paglipas ng oras kaysa sa labas." "Sige." Tumanggo si James. Kung hindi mo ma-master ang diskarteng ito pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng 2 taon, kung gayon ikaw ay talagang hindi pambihira. "Talagang kakabisado ko ito." Nagsuot ng determinadong ekspresyon si James. Tumangging magtagal si Sophie at tumalikod na para umalis. Inilabas ni James ang Primordial Dragon Blade at nagsimulang mag-practice sa bakuran. Habang sinasanay ni James ang kanyang bagong nakuhang teknik sa Celestial Abode, naging viral ang balita tungkol sa nalalapit niyang pakikipaglaban sa anak ng langit. Si Tristan ang sadyang naglabas ng balita sa media. Nais niyang gamitin ang pagkakataong ito para sirain ang mga martial artist ng lupa. Breaking news. Bumisita si James sa Hasted City upang hamanin ang anak ng langit, na inilalagay sa linya ang buhay ng mga tao sa lupa. Kung matalo si James, ipapadala ng anak ng langit ang kanyang mga tauhan para patayin ang buong lungsod. May lumabas na post sa Martial Arts Forum. Trending ang post at mabilis na nakakuha ng atensyon ng maraming martial artists. Anong ginagawa ni James? Nakakabaliw yan. Paano niya may lalagay sa panganib ang buhay ng tao? Tiyak na sinusubukan niyang gawin tayong mawala. Pinuna ng lahat ang ginawa ni James sa forum. Sa sandaling iyon, nakaupo si Thea sa isang mahiwagang porma sayon sa tore ng Chamber of Scripture na matatagpuan sa Mount Tai. Isang itim na ambon ang lumitaw mula sa kanyang katawan at nawala sa manipis na hangin. Binabantayan siya ng custodian. She murmured, "Hindi ko ine-expect na mabilis niyang dinadalisayin ang demonic energy sa kanyang katawan. Akala ko aabot ng ilang taon."
Tila ang katawan ni Thea ay nagsisimulang itaboy ang demonic energy pagkatapos nitong linisin, at ito ay nagpabilis sa pagpapaalis ng demonic energy. Nagsimulang umikot ang katawan ni Thea sa pwesto. Habang umiikot siya, patuloy na umaagos ang demonic energy sa kanyang katawan. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay tumagal ng halos isang araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2070. Makalipas ang isang araw, biglang nagmulat ng mata si Thea. Isang puting liwanag ang sumilay sa kanyang madilim na mga mata. Dahan-dahan siyang bumangon sa lupa at naginat ng katawan. Natuwa siya matapos maramdaman ang malakas na enerhiya na nagmumula sa kanyang katawan. Congratulations, Thea! Naglakad ang custodian papunta kay Thea. Pagkatapos ng maraming taong pagsisikap, sa wakas ay nalinis mo na ang lahat ng demonic energy sa iyong katawan. Ikaw ay ganap na nalinis nito. Ngayon ang iyong katawan ay naglalaman lamang ng purong dugo ng 4 na banal na hayop. Nangangahulugan ito na magagamit mo ang kanilang mga kapangyarihan sa hinaharap. Tuwang-tuwa rin ang tagapag-alaga. Ang isang tao na nagtataglay ng Supreme Spiritual Root ay napakalakas. Ito ay isang himala para sa isa na ipanganak bawat ilang milenya. Gayunpaman, marami ang ipinanganak sa henerasyong ito. Ang mga panahong desperado ay laging naglalabas ng mga bayani. Itinadhana si Thea na maging bayani sa panahong ito. Tumingin si Thea sa guardian at sinabing, MS. Tagapangalaga, salamat sa pagtulong mo sa lahat ng mga taon na ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko lubos na madalisay ang demonic energy mula sa aking katawan at mapapabuti ng husto ang aking lakas. Bagamat pangunahing nililinis ni Thea ang kanyang demonic energy nitong mga nakaraang taon, hindi niya nakalimutang magsanay at pagbutihin ang kanyang lakas. Ngayon, siya ay naging isang makapangyarihang Herculean. Thea, tuturuan kita ng 4-quadrant art. 4-quadrant art. Napatingin si Thea sa custodian ng may pagtataka at nagtanong, ano iyon? Sinabi ng tagapag-ingat, 4 na makapangyarihang martial artist ang nagpalaki sa 4 na banal na hayop noong sinaunang panahon. Ang 4 na banal na hayop ay kumakatawan sa kapangyarihan ng bawat maalamat na mandirigma. Noon, ang mga ito, 4 na tao ang pinakadakilang martial artist sa loob ng maraming taon at nagpasyang magsanib puwersa upang lumikha ng isang mabigat na signature martial art skill, ang 4-quadrant art. Ang kinakailangan upang may sigawa ang kasanayang ito ay astronomical, at nangangailangan ito ng isa na uminom ng dugo, ng lahat ng 4 na banal na hayop. Sa kasalukuyan, ikaw lang ang tanging tao sa mundo na nakamit ang kahilingang iyon. Bukod dito, mayroon kang Supreme Spiritual Root at ganap na kwalipikadong magsanay, ito. Nagulat si Thea sa narinig. Isang signature martial art skill na nilikha ng 4 na maalamat na mandirigma noong sinaunang panahon. Ma'am, paliwanag ng custodian, ito ay napakalakas na signature martial art skill. Kapag na-activate mo na ang kapangyarihan ng 4 holy beats, ang iyong lakas ay hindi lamang bubuti ng bahagya. Tataas ito. Sa hinaharap, ang lupa ay aasa sa iyo upang protektahan ito. Kaya, kailangan mong mag-practice ng seryoso. Seryoso ang suot ng custodian. Ma'am, tumanggo si Thea. Noon, hiniling sa akin ng 4 na alamat na hawakan ang 4-quadrant art at ipasa ito sa mga nakatadhana. Ang 4-quadrant art ay kumakatawan sa 4 na banal na hayop, ang espiritong pagong, phoenix, dragon, at kilin. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng kapangyarihang wasakin ang mundo. Kapag pinagsama ang 4, hindi lamang ang yin at yang ang mababaligtad, kundi pati ang langit at lupa ay ibabagsak din ito. Ang tagapag-ingat ay nagsimulang magpaliwanag ng masigasig. Matamang nakikinig si Thea sa kanya. Matapos magpaliwanag saglit, casual na tinapik ng custodian ang noo ni Thea. Sa pagkakataong iyon, maraming impormasyon ang bumungad sa isip ni Thea. Malawak ang impormasyon, at nahirapan si Thea na ay proseso ang lahat, na ikinahihilo. Matapos maipasa ng custodian ang 4-quadrant art kay Thea, pinagmasdan niya ito sa gilid. Umupo si Thea sa isang lotus na posisyon sa lupa at same time na pinoproseso ang impormasyon na lumitaw sa kanyang isip. Naririnig din niya ang boses ng custodian sa kanyang tenga. Isa ka ng Herculean. Kapag matagumpay mong naiintindihan at napag-aralan ang 4-quadrant art,
Ang kapangyarihan ng 4 na banal na hayop ay magsasama-sama at makakaranas ka ng matinding paglaki ng lakas. Madali para sa iyo na pumatay ng isang kaaway na mas mataas ang ranggo kaysa sa iyo, maging ito ay isang Herculean o isang tao sa ranggo ng Immortal Ascension. Gayunpaman, huwag maging maangas. Malayo pa ang lalakbayin mo at kailangan mong patuloy na magsanay. Malinaw na umalangaw sa tenga ni Thea ang mga salita ng tagapag-alaga na nagbibigay diin sa kahalagahan ng impormasyon. Ipinaliwanag niya na ang bukang liwayway ng isang bagong panahon ay lalabas pagkatapos mabuksan ang selyo at maibalik ang Empyrean spiritual energy ng lupa. Sa panahong ito, hindi mabilang na mga hindi pangkaraniwang tao ang isisilang, at magaganap ang mga kakaibang pangyayari. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2071. 7 araw na lumipas ng mabilis. Ang balita ng paglaban sa pagitan ni James at ang anak ng langit ay kumalat tulad ng wildfire. Ang aksyon ni James ay nagpukaw ng kolektibong galit ng martial artist ng Earth. Ang mga martial artist sa buong mundo ay pamuna kay James sa pag-arte ng walang ingat at inilalagay ang iba pang buhay ng tao sa linya. 7 araw ang lumipas sa isang mata, at ang petsa para sa paglaban ni James laban sa anak ng langit ay dumating. Hindi mabilang na mga mandirigma ang nagtipon sa isang bundok sa Mount Bane. Ang bundok ay ilang libong metro ang taas at napapalibutan ng iba pang mga bundok. Ang karamihan ng tao ay binubuo ng martial artist ng Earth at ang mga tagalabas, na nagdaragdag ng higit sa 200,000 katao. Ang isang tao na mukhang nasa kanyang 20s ay lumitaw sa bundok. Nakasuot siya ng isang puting balabal na may gintong sinturon at may mahabang taybak sa kanyang likuran. Ang tao ay nagliliwanag ng isang hindi pa kamag-anak na karisma. Siya ay walang iba kundi ang anak ng langit. Sa sandaling lumitaw ang anak ng langit, ang mga tagalabas sa karamihan ay nagsimulang sumigaw. Anak ng langit, anak ito ng langit, ang anak ng langit ay narito. Panipi. Ang anak ng langit ay tiyak na mananalo. Ang isang malakas na alon ng mga tagay ay lumusot, na sinusundan ng higit pang mga bingi na chants. Naghintay ang lahat sa hitsura ni James. Sa sandaling iyon, si James ay nagsasanay pa rin sa silid ng oras ng pag-abode ng Celestial. 7 araw, ay lumipas sa labas, ngunit sa oras ng silid, halos 2 taon na siyang nagsasanay. Sa patnubay ni Sophie, ang kanyang diskarte sa taybak ay napabuti ng malaki sa nakaraang 2 taon. Sa wakas, isinama niya ang lahat ng mga diskarte sa taybak na pinagkadalubhasaan niya sa isang galaw. Mabuti, napanood ni Sophie habang pinagsama ni James ang mga diskarte sa taybak sa isa. Natutuwa, sinabi niya, James, ang pamamaraan na iyong natutunan ay mula sa isang powerhouse noong sinaunang panahon. Inalis ni James ang Primordial Dragon Blade at tiningnan si Sophie, na nagtanong, hindi ba ang diskarteng ito ng taybak na pagsasanib ng lahat ng mga diskarte sa taybak na mayroon ako? Paano ito magiging ibang tao? Panipi. Maaaring masabi ko ito. Ibig kong sabihin na ang powerhouse na ito ay karaniwang pinagsama ang lahat ng mga diskarte sa taybak ng mundo sa isa. Panipi. Pinagsama niya ang lahat ng mga diskarte sa espada ng mundo sa isa. Nagulat si James. Tumanggaw si Sophie at sinabi, maaari mong gamitin ito bilang isang pundasyon. Sa hinaharap, anuman ang bagong pamamaraan ng taybak na natutunan mo, maaari mo itong isama sa natitira. Ang mas maraming mga diskarte sa taybak na mayroon ka, mas malakas ang paglipat na ito. Ito ang paraan ng powerhouse. Gayunpaman, ang kanyang swordsmanship ay hindi kasing simple ng ginagawa ko. Si Emperor Jabari ay nagkaroon ng ilang mga nakatagpo sa powerhouse na ito noong sinaunang panahon at natutunan ng kaunti tungkol sa kanyang swordsmanship. Sinabi sa akin ni Emperor Jabari na ang mga pamamaraan ng powerhouse na ito ay nahahati sa 5 mga lupain, kasanayan sa taybak, anino ng taybak ay, hangarin ng taybak, at pagsasanib. Nababaluktot si James. Nang makita ang pagkalito sa mukha ni James, sinabi ni Sophie, alam kong mahirap para sa iyo na maunawaan ito, sa ngayon. Sa katunayan, hindi ko rin ito naintindihan. Sa kasamaang palad, nawala ang mga pamamaraan ng powerhouse na ito. Kung ikaw ay sapat na maswerteng makuha ang kanyang pamana sa martial art technique, tiyak na ikaw ay magiging isa sa pinakamalakas na tao sa mundong ito. Sige, sapat na iyon.
Pinagkadalubhasaan mo na ang pamamaraan, at oras na upang umalis ka. Panipi. Umalis si James sa silid sa ilalim ng gabay ni Sophie. 7 araw ay lumipas, at ito ang araw na kailangan niyang labanan ang anak ng langit. Iniwan ni James ang celestial na tirahan, at nagbago ito pabalik sa isang singsing at dumulas sa kanyang daliri. Ang mga martial artist ay nakapaligid sa isang bundok sa loob ng Mount Bane. Bakit hindi pa narito si James? Dapat siyang matakot. Ang anak ng langit ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Nagranggo siya ng nangungunang 10 sa loob ng Hazted City. Samantala, si James ay isang martial artist lamang mula sa Earth. Ang mga tao sa Earth ay binigyan ng kaunting oras, upang mabuo. Hindi mahalaga ang lakas ni James, marami lamang ang maaari niyang mapabuti. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2072. Dapat matakot si James upang magpakita. Nangangahulugan ito na ang isa sa mga lungsod ng Earth ay mabubure. Panipi. TSK. TSK. Ang isang lungsod ay kailangang matanggal, di ba? Nagtataka ako kung aling lungsod ito. Iminumungkahi kong sirain ang kapital ni Sol. Maraming mga magagandang kababaihan doon. Panipi. Maraming mga tagalabas ang nagtipon at tinalakay. Ang anak ng langit ay tumayo sa bundok. Ang simoy ng hangin ay humihip sa kanya, at ang kanyang mahabang buhok ay lumipad sa hangin. Tahimik siyang naghintay gamit ang kanyang mahabang tibak sa kanyang likuran. Napagpasyahan din niya na natatakot si James na magpakita. Kahit na may lakas ng loob si James na magpakita, tiwala siya na maaari niyang patayin siya. Magiging maayos siya hanggat dodge niya ang nakamamatay na pag-atake ni James. Akala niya si James ay mayroon lamang isang nakamamatay na lagda. Martial arts skill, Cosmic Destruction. Kung walang kosmikong pagkawasak, si James ay walang iba kundi isang mahina. Ang mga martial artist mula sa Earth ay natipon sa isang bukas na espasyo sa paa ng bundok. Ang pinakamalakas na tao sa mundo, ang makapangyarihang Diyos, ang prinsipe ng Orchid Mountain, Tyrus, at ilang iba pang mga martial artist ay naruroon din. Sa madaling sabi, ang lahat ng makapangyarihang martial artist ng Earth ay nagtipon. Ang kinalabasan ng labanan ay magpapasya sa kaligtasan ng isang lungsod, kaya kinailangan nilang dumating. Lahat sila ay nais na talunin ni James ang anak ng langit. Bagaman alam nila na ang mga pagkakataon ay payat, wala sa kanila ang nagnanais na mawala sa labanan si James. Ang isa sa kanila ay nagtanong, Lord Omniscient, ano ang gagawin natin? Dapat matakot si James na magpakita. Ang Omniscient na Diyos ay naniniwala kay James. Kaya, mahinahon siyang sumagot, huwag magpanik. Maghintay ng kaunti pa. Nagtitiwala ako kay James. Tiyak na magpapakita siya sa oras at talunin ang anak ng langit. Panipi. Inihayag ni James ang kanyang lakas sa Omniscient na Diyos. Kaya, siya ay ganap na tiwala kay James. Ang magagawa niya ngayon ay matiyagang maghintay para sa kanya na magpakita. Matapos umalis si James sa celestial na tirahan, naglakad siya palabas ng pangunahing kagubatan. Kasalukuyan siyang nasa loob ng saklaw ng Mount Bane. Hindi niya alam ng tumpak kung saan gaganapin ang labanan ngunit nakita ang isang figure pagkatapos ng paglalakad ng ilang oras. Ang isang tao ay nakatayo sa bundok sa malayo. Siya ay walang iba kundi ang anak ng langit. Matapos makita ang anak ng langit, lumukso si James sa hangin at lumitaw sa kalagitnaan ng hangin. Naglakad siya sa hangin at dumura. Di nagtagal, lumitaw siya sa bundok kung saan nakatayo ang anak ng langit. Tingnan mo, lumitaw si James. Panipi. Nagpakita si James. Hindi ko inaasahan na magkaroon siya ng mga guts. Panipi. Patayin mo siya, anak ng langit. Patayin mo siya. Patayin mo siya. Patayin si James. Ang mga bingi na chants ay nagmula sa paligid ng bundok. Ang mga sumisigaw ay mga tagalabas. Sa kanila, ang mga lupa ay makasalanan at nararapat na mamatay. Ang anak ng langit ay tumingin kay James, at isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang gwapong mukha. Hindi ko inaasahan na magpapakita ka, James. Kung nakatago ka, maaari kang manirahan ng ilang araw. Dahil hindi ka na makapaghintay na mamatay, matutupad ko ang iyong nais ngayon. Panipi. Haha, nag-shock si James at sinabing, hindi tiyak kung sino ang magiging tagumpay. Ang kapaligiran ay panahunan bago magsimula ang labanan. Si Tristan at ang iba pa ay nakalagay sa malayo.
Mayroong ilang iba pang mga makapangyarihang tagalabas ng Herculean na nakatayo sa likuran ni Tristan. Sumimangot si Zane at sinabing, dahil si James ay nangahas na lumitaw, dapat mayroon siyang isang trump card. Inaasahan ko na ang labanan na ito ay hindi natutugunan ng hindi inaasahang pagkabigo. Nag-aalala ako na ang anak ng langit ay hindi isang tugma para kay James. Panipi. Si Zane ay may kamalayan sa potensyal ni James. Bagaman mahina si James ilang taon na ang nakalilipas, nagpahamak siya ng matinding pinsala sa kanya at hinuberan siya ng lakas ng kanyang labanan. Nagpakita si James sa celestial na tirahan ng ilang taon pagkatapos nito at ipinakita ang kakilakilabot na lakas, kahit na nasugatan ang anak ng langit. Ang isa pang 2 taon ay lumipas, at hindi mahuhulaan kung magkano ang lumaki ni James. Si Tristan ay nanatiling kalmado at sinabi ng walang pasubali, kung ang anak ng langit ay natalo, personal kong papatayin si James. Kahit na ano, dapat mamatay si James ngayon. Matapos siyang mamatay, ang Earth ay magiging atin. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2073. Kung ang anak ng langit ay nanalo o hindi ay hindi mahalaga kay Tristan. Kung ang anak ng langit ay nanalo at pinunasan ang isa sa mga lungsod ng mundo, ang mga martial artists sa mundo ay walang pagsala na tumayo laban sa kanila. Ito ay isang perpektong pagkakataon upang patayin ang lahat ng mga martial artist ng mundo ng sabay-sabay. Kung ang anak ng langit ay mawawala, binalak ni Tristan na kumilos ang kanyang sarili at patayin si James upang maghayganti ang anak ng langit. Ang kanyang mga aksyon ay mapapahiya din sa mga tao sa mundo. Tumayo si James sa isang malaking bato sa bundok. Nakasuot siya ng isang puting balabal at nagdala ng isang mahabang taybak sa kanyang likuran. Ang kanyang buhok ay lumago ng mas mahaba dahil wala siyang oras upang alagaan ito. Ang kanyang kasalukuyang hitsura ay naging hitsura sa kanya ng isang kagalang-galang na kabalyero na may isang malakas na pakiramdam ng hustisya. Tiningnan niya ang anak ng langit at sinabi ng walang pasubali, gawin mo ang iyong paglipat, anak ng langit. Matutupad ko ang iyong nais na kamatayan. Ang anak ng langit ay tumingin sa kanya ng malamig. Sa sandaling iyon, ang anak ng langit ay nag-aktibo ng kanyang tunay na enerhiya, na dumadaloy sa kanyang katawan. Bigla, isang malakas na enerhiya ang sumabog mula sa kanya at nabuo ang isang hindi nakikita na magnetic field. Ang enerhiya ay nagdulot ng mga bumagsak na dahon sa lupa na tumaas at magpapalibot sa paligid ng kanyang katawan. Lumabas siya, at ang mga dahon ay lumusot kay James tulad ng matalim na darts. Tumayo si James sa lugar, hindi gumagalaw tulad ng isang bundok. Wala siyang ginawa upang hadlangan ang mga umaatake na dahon. Bagaman naglalaman sila ng malakas na kapangyarihan at maaaring pumatay ng isang supernatural martial artist agad, hindi nila siya maaaring maging sanhi ng anumang makabuluhang pinsala. Ang mga dahon ay tumama sa kanyang katawan, na nagdulot sa kanya ng isang nakakagulat na sakit. Gayunpaman, hindi nila napahamak ang anumang malaking pinsala. Swoosh! Biglang iginuhit ng anak ng langit ang kanyang taybak. Ang kanyang mahabang puting taybak ay matalim at nagkaroon ng nakasisilaw na glow dito. Ang anak ng langit ay bumagsak ng kanyang taybak sa mga vitals ni James, na hindi nagpapakita ng awa. Maraming tao ang nanonood, at kailangan niyang talunin at patayin si James sa pinakamaikling posibleng oras. Dinala rin ni James ang kanyang taybak. Sinasanay niya ang kanyang swordsmanship sa oras ng silid. Matapos niyang malaman na isama ang lahat ng kanyang mga diskarte sa taybak, ang kanyang kasalukuyang swordsmanship ay napakalakas. Ang anak ng mga paggalaw at pag-atake ng taybak ng langit ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Kahit na ang isang Herculean martial artist ay magkakaroon ng isang mahirap na oras sa pag-parry sa kanyang pag-atake. Habang pinakawalan ng anak ng langit ang kanyang pamamaraan, 12 ng mga lakas ng taybak ang sumabog mula sa taybak at sisingilan kay James. Mahinahon na itinaas ni James ang primordial dragon blade, at ang kanyang katawan ay nag-flick, umatras. Mahigit 100 metro ang layo. Pinatay niya ang kanyang taybak pasulong, at isang enerhiya ng taybak. Materialized, singilin upang matugunan ang 12 ng mga lakas ng taybak na papasok sa kanya. Direksyon. Ang anak ng enerhiya ng sword ng langit ay madaling na-block. Gayunpaman, hindi pa ito ang wakas. Ang anak ng pisikal na taybak ng langit ay 1 metro lamang ang layo kay James at
Tungkol sa pagtulak sa katawan ni James. Sa kritikal na sandali, itinaas ni James ang Primordial Dragon Blade at hinarang ang dulo ng ang anak ng matalim na tibak ng langit. Clank! Ang dalawang tibak ay nakilala, na lumilikha ng mga sparks sa hangin. Nakaramdam si James ng isang kakilakilabot na puwersa na singilin laban sa kanya tulad ng isang alon. Nabigla ang kanyang katawan. Ang pag-agos ng enerhiya at itinulak pabalik. Matapos lumipad pabalik ng 100 metro, si James. Maaaring sa wakas ay ikalat ang kakilakilabot na puwersa. Ang mga bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay nasira, at nawasak din ang bundok. Ang mga manunood sa paligid ng bundok ay patuloy na umatras. Nagdilim ang ekspresyon ni James. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagkondensing ng kanyang tunay na enerhiya at gamit ang mahiwagang apoy upang pinuhin ang kanyang tunay na enerhiya, naisip niya na magiging sapat na siya upang durugan ang isang Herculean. Hindi siya kailanman inaasahan na ang anak ng langit ay napakalakas at may kakayahang itulak sa kanya ng 100 metro ang layo. Ang anak ng langit ay nagulat din. 2 taon na ang nakalilipas, si James ay hindi rin maaaring kumuha ng isang solong suntok mula sa kanya sa langit. Abode. Sa ngayon, ang anak ng langit ay nakarating sa pangalawang layer ng Herculean. Gayunpaman, maaaring hadlangan ni James ang kanyang pag-atake. Siya ay itinulak lamang pabalik, hindi nasaktan. Ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot. Ang brat na ito ay mabilis na lumalaki. Ang anak ng langit ay nabigla sa lakas ni James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2074. Ginawa nito ang anak ng nakamamatay na hangarin ng langit na lumalakas kahit anuman ang lakas o katatagan ni James, may isang pagtatapos lamang para sa kanya ngayon na kamatayan. Maraming mga tagalabas at martial artist ng Earth ang nagtipon sa paligid ng bundok. Matapos makipagpalitan si James at ang anak ng langit ng ilang mga galaw, naganap ang isang kaguluhan. How ay napakalakas ni James. Akala ko ang anak ng langit ay papatayin siya sa isang galaw. Hindi ko inaasahan na hadlangan niya ang pag-atake ng hindi nagpapanatili ng anumang pinsala. Bukod dito, itinulak lamang siya ng kaunti pagkatapos ng pagbangga. Panipi. Ito ang anak ng langit na pinag-uusapan natin. Siya ay isang pangalawang layer ng Herculean. Panipi. Maraming mga tagalabas ang nagbigkas matapos masaksihan ang palitan. Samantala, ang makapangyarihang Diyos ay hinalinhan nang makita si James na may block ang anak ng pag-atake ng langit. Sa pamamagitan ng isang malabong ngiti, nagbulong siya, ang batang ito ay sigurado na mabilis na lumalaki. Ilang taon lamang ito, ngunit maaari na siyang tumayo laban sa isang Herculean. Ako, sa kabilang banda, ay hindi nagawa ng marami sa nakaraang 2,000 taon. Panipi. Sa totoo lang, hindi ito dahil sa hindi kilalang Diyos ay hindi epektibo sa paglaki ng paglilinang. Rango. Ang dahilan na hindi niya mabilis na mapabuti ay ang enerhiya ng espiritual na Earth ay hindi na ibalik at hindi kapani-pani walang mahirap makuha. Ngayon, ang enerhiya na espiritual na Empyrean sa mundo ay unti-unting nakabawi, at maraming mga banal na bagay ang lumitaw, na nagpapabilis ng bilis ng paglilinang ng martial artist. Nakatayo sa bundok, tiningnan ni James ang anak ng langit na time matapos na ikalat ang puwersa. Bigla, isang malabong ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Iyon ba ang maaaring gawin ng lahat ng pangalawang layer na Herculean? Si James ay may isang magaspang na pagkaunawa sa anak ng lakas ng langit. Alam niya na ang anak ng langit ay hindi maaaring makapinsala sa kanya, hayaan mong patayin siya. Tiwala siyang manalo sa labanan na ito. Mapahamak ito. Napukaw. Galit ang anak ng langit. Binaril niya agad ang 10-10 metro sa kalangitan. Kunin mo ito. Namumulaklak na tagsibol. Panipi. Itinaas ng anak ng langit ang kanyang mahabang tibak sa hangin, at isang mahiwagang kapangyarihan ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang lakas ay mabilis na sinipsip ang lahat ng nakapaligid na enerhiya sa kanyang mahabang tibak. Bigla, isang kakaibang kababalaghan ang sumunod. Ang tanawin ng isang namumulaklak na bukid ng mga bulaklak ay lumitaw sa anak ng mahabang tibak ng langit. Iyon ba ang Four Seasons Sword Art? Ang ilang mga tagalabas ay nagsabi. Ito ang pinakamalakas na tao ng overworld, ang diskarte sa pirma ng Saint Hazen, ang Four Seasons Sword Art. Tapos na para kay James.
Ang anak ng langit ay nagpakawala ng isang kakilakilabot na malakas na pamamaraan ng Taybak. Nakakatawa itong malakas at isa na lampas sa kanyang ranggo. Sa pamamagitan ng isang flash, ang anak ng langit ay lumitaw sa harap ni James at sinampal ang kanyang Taybak. Ang anak ng langit ay bumagsak muli sa kanyang Taybak kay James. Matapos niyang masira ang kanyang Taybak, ang mga lakas ng Taybak ay ipinakita at nabuo ang daan-daang mga petals, na ang bawat isa ay naglalaman ng kakilakilabot na malakas na enerhiya ng Taybak. Ang mga petals at energies ng Taybak ay pinagsama upang makabuo ng isang napakalaking Taybak. Nararamdaman ni James ang mapang-api na presyon mula rito. Sa sandaling iyon, itinaas niya ang Primordial Dragon Blade at pinalipat ang lahat ng kanyang lakas. Ang lahat ng kanyang enerhiya ay nakatuon sa kanyang mahabang Taybak, na nagiging sanhi ng pag-glow ng isang nakasisilaw na ilaw na ginto. Itinaas ni James ang kanyang Taybak upang hadlangan ang pag-atake. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang Taybak, ang kanyang tunay na enerhiya ay nabuo ng isang enerhiya ng Taybak at hinarang ang anak ng Taybak ng langit. Boom! Ang dalawang energies ng Taybak ay bumangga, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Bilang isang resulta, ang isang napakalaking alon ng pagkabigla ay lumusot sa paligid at agad na gumuho ang bundok. Si James ay sumabog ng kakilakilabot na puwersa. Ang makapangyarihang enerhiya ay nagparamdam kay James na parang ang kanyang katawan ay nahihiwalay. Sa kritikal na sandali, ang malakas na enerhiya ng demonyo ay pinakawalan sa kanyang katawan. Ang enerhiya ng demonyo ay sumulong sa buong kanyang katawan at gumaling agad ang kanyang mga pinsala. Kahit na, ang kanyang katawan ay bumagsak pa rin sa lupa. Boom! Gumawa siya ng isang mabibigat na epekto sa lupa, na naging sanhi ng pag-iling ng bundok at higit na mawala. Ang mga boulders ay nagsimulang mag-crash sa bundok, at ang buong eksena ay mukhang katapusan ng mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2075. Si James ay nahulog sa mga lugar ng pagkasira at inilibing ng basurahan. Patay na ba siya? Iyon ang pinakamalakas na lagda ng martial art ng Overworld, ang Four Seasons Sword Art. Ang anak ng langit ay ginamit lamang ang unang paglipat ng diskarteng ito. Ito ay isang mabigat na paglipat. Kailangang patay si James. Panipi. Ang lahat ng mga tagalabas ng Overworld ay kumbinsido na namatay si James dahil ang Four Seasons Sword Art ay isang sikat na diskarte sa Taybak sa Overworld. Ang anak ng langit ay lumibot sa kalagitnaan ng hangin. Ang kanyang buhok ay lumipad sa hangin, at siya ay mukhang hindi kapani-pani walang malakas. Tumingin siya sa mga lugar ng pagkasira sa ilalim niya. Kalmado at tiwala ang kanyang mukha. Ang diskarte sa Taybak ay ang lagda ng martial art ng kanyang guro. Ito ay binubuo ng 4 na galaw, na ang bawat isa ay naglalaman ng kakilakilabot na lakas. Kahit na ang isang kalaban ng isang mas mataas na ranggo kaysa sa kanya ay hindi makatiis sa pag-atake. Si James ay sinaktan ng kanyang pag-atake at dapat namatay. Kahit na si James ay may isang malakas na pisikal na katawan, hindi niya ito gagawin. Patay si James. Ang anak ng tinig ng langit ay lumusot sa lugar. Ipapadala ko ang aking mga kalalakihan upang puksain ang isa sa mga lungsod ng mundo. Napagpasyahan kong maging kapital ni Sol. Ano? Tatanggalin niya ang kapital. Ang martial artist ng Earth ay nagulat dahil ang karamihan sa kanila ay mula kay Sol. Alam nila ang kahalagahan ng kapital ni Sol. Ang mundo ay tiyak na itatapon sa kaguluhan kung nawasak ang kapital ni Sol. Lahat ay nagulat at dumbfounded sa pamamagitan ng anunsyo. Sa sandaling iyon, ang mga rubble sa pagkawasak ay nagsimulang lumipat. Bigla, isang kamay na nakaunat mula sa mga lugar ng pagkasira at inilipat ang pagkawasak. Ang nakapalibot na rubble ay napatay. Pagkatapos, ang isang tao na natatakpan ng dugo ay umakyat sa labas ng basurahan sa lupa. Mukha siyang kahabag-habag habang ang kanyang puting balabal ay marumi ng dugo at dumi. Ito ay si James. Hindi makatiis ni James ang anak ng Four Seasons Sword Art ng langit. Bagaman nasasaktan siya ng pinsala, hindi sila malubha. Ang kanyang mga pinsala ay halos-halos mabawi, at hindi ito makakaapekto sa kanya mula sa pagpapatuloy ng labanan. Tumayo siya mula sa mga lugar ng pagkasira at nagpahinga sa isang malaking bato. Bulong ni James, iyon ang ilang makapangyarihang pamamaraan ng Taybak. Maswerte ako na ang aking pisikal na katawan ay sapat na malakas. Kung hindi niya ako mapapatay agad,
Makakabawi ako rito. Si Tristan ay maaaring ang tanging tao na maaaring pumatay sa akin agad. Panipi. Ang anak ng langit ay malakas at ipinakita ang mga nakakatakot na kasanayan. Gayunpaman, tiwala pa rin si James sa kanyang sariling lakas. Si James ay sigurado na ang anak ng langit ay hindi maaaring pumatay sa kanya anuman ang kanyang lakas. Si Chatter ay lumusot sa paligid niya. Ano? Hindi pa siya patay. Panipi. Nakaligtas iyon ni James. Halimaw ba siya? Paano pa rin siya nabubuhay pagkatapos na mapanatili ang napakalakas na suntok? Panipi. Nabigla ang mga tagalabas. Ang mga martial artist ng lupa ay nagbubuntong hininga. Hindi patay si James. Hindi pa siya nawala. Panipi. Pinahihintulutan ko si James. Talagang nakaligtas siya sa anak ng panghuling paglipat ng langit. Bagaman mukhang medyo nakalulungkot siya, tila may kakayahang magpatuloy sa laban. Ang labanan na ito ay magiging kawili-wili. Marahil ay maaaring manalo talaga ito ni James. Panipi. Nang makita si James na nakapatong sa isang bato, marami sa mga martial artist ng mundo ang nakakuha ng tiwala sa kanya. Bumangon ka at lumaban, James. Wasakin ang anak ng langit. Panipi. Patayin mo siya, James. Ang ilan sa kanila ay sumigaw bilang suporta kay James. Ang kanilang mga bingi ay sumigaw sa buong lugar. Si James ay nagpahinga ng ilang minuto hanggang sa ang mga pinsala sa kanyang katawan ay ganap na gumaling. Sa ilalim ng tingin ng libo-libong mga tao, dahan-daang tumayo siya mula sa lupa at iniunat ang kanyang katawan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo sa langit. Ang anak ng langit ay lumalakad sa kalangitan, na nakatingin kay James mula sa itaas. Hindi niya inaasahan na si James ay buhay pa rin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2076, sigurado ka na nababanat, James. Gusto kong makita kung ilan pa ang mga suntok na maaari mong gawin. Panipi. Itinaas ng anak ng langit ang kanyang mahabang tailback, at ang kanyang aura ay agad na nagbago, na nagdulot ng mainit na walisin ang paligid. Ang kanyang mahabang tailback ay unti-unting nagbago sa isang nagninangas na pulang kulay. Bigla, isang kakaibang eksena ang inaasahang sa kanyang mahabang tailback. Ang isang nagninangas na araw ay makikita na nagniningning sa mga bakuran. Habang nakatagpo ang glare ng araw, ang mga bakuran ay nahuli. Ito ang ikalawang paglipat ng Four Seasons Sword Art, The Scorching Sun. Ang unang hakbang ay mapaghamong matuto, ngunit talagang pinagkadalubhasaan niya ang pangalawang paglipat. Panipi. Kamangha-manghang. Kamangha-mangha siya. Panipi. Tiyak na mamamatay si James sa oras na ito. Natuwa ang Overworld Outsiders. Ang mga tagalabas mula sa iba't ibang mga mundo ay nabigla din ng anak ng pamamaraan ng langit. Nakatayo sa lupa sa ibaba, maramdaman ni James ang init at nagninangas na hangin mula sa kalangitan. Kung siya ay isang ordinaryong martial artist, ang kanyang katawan ay hindi makaya ang mga sweltering heat waves. Gayunpaman, ang init ay walang epekto kay James. Pinino niya ang kanyang katawan sa mga bundok sa apoy sa loob ng sinaunang larangan ng digmaan sa loob ng isang panahon. Bukod dito, ginamit niya ang mahiwagang apoy upang pinuhin ang kanyang tunay na enerhiya. Kaya, ang kanyang pisikal na katawan at totoong enerhiya ay naging medyo immune sa mataas na temperatura at apoy. Ngumiti si James ng mahina at hinimas ang init. Tumalon siya sa hangin at dahan-daang tumaas ng mas mataas. Ano ang ginagawa niya? Ang anak ng langit ay nababagabag. Ang Four Seasons Sword Art ay may 4 na katangian, ang bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna. Siya ay naghahadjust ng pangalawang paglipat ng Four Seasons Sword Art. Bagaman hindi siya inatake gamit ang kanyang tailback, ang enerhiya na nagmula sa kanyang katawan ay malakas. Kahit na ang isang powerhouse ng parehong ranggo na tulad niya ay hindi maglakas loob na ipagpatuloy ang laban. Samantala, si James ay hindi pa isang Herculean. Ano ang isang freak? Kailangan ko siyang patayin. Panipi. Ang anak ng mukha ng langit ay nagdilim, at isang nakamamatay na hangarin ay tumaas sa kanyang puso. Nagmumula ng araw. Ang mga apoy ay sumabog mula sa mahabang tailback at binaril sa kalangitan, na bumubuo ng isang malaking fireball. Ang fireball ay umikot sa kalangitan tulad ng isang nagninangas na araw. Habang nabuo ang fireball, ang mga nakapalibot na halaman ay sinunog nito. Ang mga martial artist na nakakakita ng laban ay umatras sa malayo.
Ang mga alon ng init sa lugar ay hindi mabata at sinunog ang mga halaman. Ang ilan sa mga bato sa lupa ay hindi maaaring tumayo ng init at sumabog. Ang ilang mga ores sa lupa ay naging pula mula sa init. Tumayo si James sa gitna ng larangan ng digmaan. Bukod sa pakiramdam ng kaunting init, wala ito sa kanya, at hindi ito naging sanhi ng pinsala sa kanya. Strike. Ang anak ng langit ay lumulutang sa kalagitnaan ng hangin ay tumagilid ang kanyang tailback, at ang nagagalit na fireball na nabuo ng kanyang tunay na enerhiya na sisingilan patungo sa lupa. Napangiti si James ng mahina, at lumipad siya sa direksyon ng fireball. Sa sandaling iyon, ang kanyang tunay na enerhiya ay ganap na naibalik. Mabilis niyang pinagtutuunan ang mga ito sa Primordial Dragon Blade. Ang kanyang tailback ay nadulas ng isang nakasisilaw na gintong ilaw. Hawak ang kanyang tailback, lumapit si James sa fireball na nabuo mula sa Fire Sword Energy. Tumusok si James sa pamamagitan ng fireball gamit ang kanyang tailback. Ang fireball ay sumabog sa kalangitan at nawala sa libo-libong mga lakas ng tailback, na kumakalat sa lahat ng direksyon. Rumble. Ang lakas ng apoy ay tumama sa lupa, na nagiging sanhi ng panginginig sa lupa at mga bundok. Sa isang iglap, dumilim ang kalangitan. Sinira ni James ang anak ng Scorching Sun. Lumulutang siya sa kalangitan na hindi nasaktan at tiningnan ang anak ng langit, na nagsasabing mahinahon, sige at gumamit ng anumang mga trick na mayroon ka ng iyong mga manggas. Si James ay hindi natatakot sa anak ng langit. Desidido siyang patayin ang anak ng langit ngayon upang ipakita ang kanyang lakas sa lahat. Ang mga manunood na nanunood mula sa isang distansya ay dumbfounded. Ano ang nangyari? Ang anak ng pag-atake ng langit ay tiyak na mapanira. Gayunpaman, hindi rin ito kiniskis si James. Paano ipinakalat ni James ang pag-atake na iyon? Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2077. Lahat ay nababagabag. Ang anak ng ikalawang pag-atake ng langit ay maliwanag na mas malakas kaysa sa kanyang unang pag-atake. Gayunpaman, maaaring masira ni James ang pangalawang pag-atake sa kabila ng hindi may block ang unang pag-atake. Ang lakas ni James ay nagulat muli sa mga tagalabas. Sa kabilang banda, ang mga martial artist mula sa Earth ay nasa sabik. Ang mga tao ng mundo ay magkakaroon ng mas mapayapang buhay sa hinaharap kung si James ay nagpakita ng malaking lakas. Kalmado si James na lumulutang sa kalangitan. Ang anak ng mukha ng langit ay matingkad at magulong. Hindi niya inaasahan na masira ni James ang pangalawang paglipat ng sword art. B*****, pinaliit kita. Haha, ang anak ng langit ay sumabog na tumatawa. Gayunpaman, ang kanyang pagtawa ay magalit at naglalaman ng malakas na hangarin na pumatay. Tingnan natin na gawin mo ang aking ikatlong paglipat. Ang anak ng enerhiya ng langit ay nagbago muli. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinatay ang kanyang tailback. Ang isa pang kakaibang pangitain ay ipinakita sa kanyang mahabang tailback. Swoosh! Ang simoy ng taglagas ay sumabog ang mga nahulog na dahon, na nagiging sanhi ng mga ito na lumipad sa hangin. Ang anak ng enerhiya ng sword ng langit ay nagbago sa mga nahulog na dahon at lumusot sa kalangitan. Ang bawat dahon ay may mapanirang kapangyarihan, sapat na upang patayin ang isang Herculean. Ang eksena ay mahiwagang at mapangarapan. Ano ang isang malakas na pamamaraan ng tailback? Nagulat din si James. Sa oras na ito, ang anak ng pag-atake ng langit ay mas kakaiba at mas malaki kaysa sa kanyang huling. Bago magreaksyon si James, ang enerhiya ng tailback na tinusok sa kalangitan at naging mga nahulog na dahon. Ang eksena ay naramdaman na nasasaksihan nila ang isang magandang tanawin sa taglagas. Sa kabila ng kagandahan ng eksena, naglalaman ito ng kakilakilabot na malakas na enerhiya. Si James ay lumulutang sa hangin, at ang kanyang enerhiya ay matindi. Ang Primordial Dragon Blade ay lumiwanag sa gintong ilaw. Sa sandaling iyon, pinakawalan niya ang kanyang buong lakas at inikat ang kanyang tailback. Ang isang malakas na enerhiya ng tailback ay maaaring maging materialize at ihiwa ang mga dahon sa bawat oras na inalis niya ang kanyang tailback. Rumble. Ang pagbangga ng kanilang malakas na lakas ng tailback ay nagdulot ng isang pagsabog ng mapanirang puwersa. Sa kabila nito, si James ay bahagyang kulang sa lakas kumpara sa anak ng langit. Mas mabagal din ang kanyang paggalaw. Matapos ang halos pagparry ng anak ng pag-atake ng langit, pagod na siya at tumingin ng disheveled.
Siya ay nasugatan ng mga dahon na nabuo ng enerhiya ng Taybak, na sumalakay sa lahat ng kanyang mga vitals, kanyang dibdib, hita, at braso. Sa isang instant lamang, ang kanyang katawan ay natakpan sa mga pinsala. Gayunpaman, ang mga pinsala ay nakuhang muli sa isang bilis na nakikita ng hubad na mata. Tumawa ng malakas si James. Haha, anak ng langit, wala kang magagawa sa akin. Panipi. Ang kanyang mapagmataas at tiwala na pagtawa ay sumigaw sa kalangitan. Kumikilos ka pa rin kahit na ang iyong kamatayan ay malapit na. Ang anak ng Diyos ay tumingin sa kanya ng malamig. Sinisingil niya si James at tinusok ang kanyang mahabang taybak sa mga vitals ni James sa hindi kapani-paniwala na bilis. Itinaas ni James ang kanyang taybak upang hadlangan ang anak ng langitisatak. Clank! Bumangga ang dalawang taybak. Nadama ni James ang isang malakas na puwersa na kumakalat sa buong kanyang katawan kasama ang Primordial Dragon Blade. Ang kanyang mga kamay ay namamanhid mula sa pagkabigla, at ang kanyang katawan ay sumabog mula sa kalangitan, bumagsak sa lupa. Bago siya tumama sa lupa, ikinakalat niya ang puwersa at mabilis na nakarating, natitisad ng ilang mga hakbang pasulong. Habang kinuha niya ang ilang mga hakbang pasulong, sinira ng force ang ilang napakalaking puno, at agad na sumabog ang ilang mga bato. Ang lakas ng loob at dahon ay hinabol sa kanya mula sa kalangitan. Si James ay sinaktan sa likuran. Ang enerhiya ng taybak na tinusok sa pamamagitan ng kanyang katawan, na nagdulot sa kanya ng nakamamatay na pinsala. Ang kanyang katawan ay sinalsal sa mga lugar ng pagkasira. Bago siya makabangon, naramdaman niya ang isang kakilakilabot na puwersa na papalapit. Agad siyang tumalon sa layo tulad ng isang tagsibol. Boom! Ang lugar kung saan siya bago sumabog agad at gumuho. Tulad ng inaasahan mula sa isang pangalawang layer na Herculean. Hindi siya isang madaling kalaban. Panipi. Panted si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2078. Ang anak ng langit ay napakalakas. Kahit na patuloy na pinipilit ni James ang kanyang tunay na enerhiya at may pambihirang pisikal na lakas, pinigilan pa rin siya ng anak ng langit, na pangalawang layer na si Herculean. 4 na Seasoned Sword Art, Nagyayelong Nyebe. Sa sandaling iyon, isang galit na ungol ang sumigaw sa kalangitan. Galit na galit ang anak ng langit. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan mula sa hindi pagpatay kay James matapos ang matinding laban ay nagpalawak ng mahabang panahon. Inilabas niya ang huling paglipat ng 4 Seasoned Sword Art, na siyang pinakamalakas din. Ang pag-hover sa kalangitan, nagbago muli ang kanyang aura. Kaagad pagkatapos, iniwas niya ang kanyang taybak sa hangin, at isang gust ng malamig na hangin na lumusot, nagyayelo ang lahat sa landas nito. Ang bundok sa ilalim niya ay agad na nagyelo. Si James ay mabagal na yumapekto sa pag-atake, at ang kanyang katawan ay nagyelo sa isang eskultura ng yelo sa isang instant. Panahon na ikaw ay mamatay, James. Matapos ang pagyayelo kay James, ang anak ng langit ay sinisingil sa kanya. Ang kanyang mahabang taybak ay napapaligiran ng puting ambon, at ang malamig na hangin ay lumusot habang siya ay bumagsak kay James. Mamatay. Ang anak ng ekspresyon ng langit ay nakatago at nakakatakot. Ito, nabigla ang mga manonood. Mamatay na ba si James? Malapit nang matapos ang labanan. Inisip ng lahat na mapapahamak si James. Kung ang anak na lalaki ng taybak ng langit ay bumagsak, si James ay sumabog mula sa yelo sa isang kritikal na sandali. Ang yelo sa paligid ng kanyang katawan ay agad na kumalas. Mabilis na iginuhit ni James ang kanyang taybak at lumitaw sa harap ng anak ng langit. Ang dalawa ay tila nagyelo sa lugar. Ang anak ng langit ay tumayo doon sa isang labi. Ang Primordial Dragon Blade ni James ay tinusok sa kanyang katawan. Ikaw, ang anak ng mga mata ng langit ay nanlaki sa kawalan ng paniniwala. Ang kanyang dugo ay umaapaw, at ang kanyang buhay ay dahan-daang nalalanta. Ang lahat ng pag-iisip ay nababagabag. Nakita lamang nila si James na lumaya mula sa yelo at singilin sa anak ng langit. Bago nila ito nalaman, ang kanyang taybak ay tinusok sa pamamagitan ng anak ng katawan ng langit. Walang nakakita ng malinaw kung paano ginawa ni James ang pag-atake. Ang mahabang taybak ay tinusok ang anak ng katawan ng langit. Tumingin si James sa takot na anak ng langit ng mahinahon. Nawala ka, at ang iyong pagkatalo ay nangangahulugang kamatayan. Dinala ni James ang kanyang taybak,
At ang dugo ay mula sa anak ng dibdib ng langit. Hinihimok ang lahat ng kanyang lakas, sinampal ni James ang kanyang palad sa anak ng langit. Ang kanyang malakas na pag-atake ng palad ay tumama sa anak ng langit, na pinadalhan siya ng layo. Sa sandaling iyon, lumitaw si James ng 10-10 metro sa kalangitan, at ang primordial dragon blade ay sumabog na may nakasisilaw na enerhiya ng Tayback. Ang enerhiya ng Tayback ay bumagsak mula sa kalangitan, hiniwa ang anak ng langit sa kalahati. Ang katawan ni James ay dahan-daang bumaba mula sa langit, at tumayo siya sa isang bato. Libo-libong mga martial artist ang nakamamatay sa laban. Gayunpaman, walang nagsalita, at ang kapaligiran ay panahunan. Was this the end? Natalo ang anak ng langit. Namatay ang anak ng langit. Hindi sila naniniwala. Walang makapaniwala sa isang pangalawang layer na si Herculean tulad ng anak ng langit ay mawawala kay James, isang lupa. Ang mga resulta ay hindi makapaniwala. Kamangha-manghang. Matapos ang isang panandaliang katahimikan, ang masigasig na sigaw ay biglang tumunog mula sa malayo. Ang mga sigaw ay nagmula sa martial artist ng mundo. Ang pagkakaroon ng napagkamalan at pinigilan ng mga tagalabas sa loob ng maraming taon, sa wakas ay hiniganti ni James ang martial artist ng mundo ngayon. Kamangha-mangha ka. Magandang trabaho, James. Maganda. Maganda. Panipi. Ang ilang mga martial artist ay may mga miyembro ng pamilya na pinatay ng mga tagalabas, at sila ay nasa gilid ng luha. Nanatiling kalmado si James. Hindi siya nakaramdam ng pag-iisip matapos na patayin ang anak ng langit. Ang anak ng langit ay hindi itinuturing na malakas. Maraming iba pang mga tao sa mundo na mas malakas kaysa sa kanya. Bukod dito, ang batch ng mga tagalabas na kasalukuyang gumagala sa lupa ay itinuturing na mahina. Kapag nakabukas ang selyo, maraming mga powerhouse ang bababa sa mundo. Mahirap para sa mga martial artist ng Earth na lumaban kapag dumating ang oras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2079. Patay na ang anak ng langit. Ang kanyang hiwa na katawan ay nahulog sa lupa, na minarkahan ang pagtatapos ng kanyang buhay. Ang anak ng langit ay may pambihirang prestihiyo sa overworld. Bukod dito, siya ay pinagtibay mula sa kapanganakan at itinuro ng pinakamalakas na powerhouse sa overworld. Lumaki siya ng isang gintong kutsara at nagsagawa ng walang kapantay na mga diskarte sa Tayback. Sa kanyang talento, magkakaroon siya ng isang magandang kinabukasan kung siya ay nanatiling buhay. Gayunpaman, patay na siya. Siya ay tragically namatay sa mundo. Samantala, nagagalak ang martial artist ng Earth. Matapos mapigilan ng mga tagalabas ng matagal, sa wakas ay hiniganti sila ni James. Kamangha-mangha ka, James. Si James ay walang talo. Ikaw ang pagmamataas ng mga tao sa mundo. Panipi. Kasunod ng anak ng pagkamatay ng langit, ang mga martial artist na pamuna kay James dati ay nasisiyahan at sumigaw sa kagalakan. Sa di kalayuan, si Tristan at ang iba pang mga tagalabas ay nagkaroon ng malubhang ekspresyon matapos masaksihan ang anak ng pagkamatay ng langit. Alam nila ang anak ng lakas ng langit, at kahit na sila mismo ay hindi isang tugma laban sa kanya, hayaan lamang napatayin siya. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Tristan. Ang isa sa mga tagalabas ay nagtanong, Lord Tristan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kalmado ang sagot ni Tristan, ano pa ang magagawa natin? Kailangan nating sakupin ang pagkakataong ito upang patayin si James at pukawin ang galit ng martial artist ng mundo. Pagkatapos, lalabas namin silang lahat ng sabay-sabay. Panipi. Pagkatapos magsalita, lumipad si Tristan patungo sa mga lugar ng pagkasira. Lumulutang na 10-10 metro sa hangin, tiningnan niya si James sa ilalim niya ng condescendingly. Sa pamamagitan ng isang mabagsik na ekspresyon, malamig na sinabi niya, alam mo ba ang nagawa mo, James? Hindi inaasahan ni James na lumitaw si Tristan sa sandaling iyon. Sumimangot siya at tiningnan si Tristan, nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Malamig na sinabi ni Tristan, dapat mong pigilan ang labanan. Gayunpaman, ikaw ay walang awa at hindi nagpakita ng awa na pinatay mo ang anak ng langit at hindi rin iniwan ang kanyang bangkay sa isang piraso. Ikaw ay isang walang awa na tao at magiging isang salot kung hindi kita aalisin. Ngayon, dapat kong alisin ang potensyal na banta sa aking bayan at papatayin ka. Panipi.
Ang boses niya ay tumalsik. Naririnig ito, galit ang martial artist ng Earth. Ang hindi kilalang Diyos ang unang umakyat at ipahayag ang kanyang pagkadismaya. Ano ang kahulugan nito, Tristan? Ito ay dapat na maging isang tunggalian ng kamatayan, at kapwa sumugal ang kanilang buhay. Kung nanalo si James, ang anak ng langit ay mamatay. Kung matalo si James, ang anak ng langit ay magpapadala ng mga tao upang puksain ang isa sa mga lungsod ng mundo. Gayunpaman, inaakusahan mo si James na walang awa. Panipi. Tama iyon. Gusto mo bang bumalik sa iyong mga salita? Kayo ay walang kredibilidad. Ang iba pang mga martial artist mula sa Earth ay nagsimulang magsalita at tumayo sa panig ni James. Nagdilim ang mukha ni Tristan, at sumangot siya. Sinira ni James ang pamamahala ng aking lungsod sa pamamagitan ng paggawa ng pagpatay sa tao. Tulad ng para sa pusta, nasa pagitan siya. At ang anak ng langit. Wala itong kinalaman sa akin o Hasted City. Ngayon, dapat kong tapusin ang kanyang buhay. Tatayo ba kayo laban sa akin? Mayroon bang anumang mga pagtutol? Ang kanyang mga salita ay lumusot sa kalangitan, na nagbubunyi sa mga tainga ng martial artist ng Earth. Ang mga martial artist ng lupa ay natakot at hindi naglakas loob na magsalita, natatakot sila. Gusto ba ng galit at maging sanhi ng kanilang sariling pagkamatay? Patayin si James. Hihiging anak ng langit. Patayin mo siya. Galit na sigaw ng mga tagalabas, lalo na ang anak ng mga subordinate ng langit. Sila. Alam na hindi sila isang tugma laban kay James. Kung hindi man, gagawa sila ng aksyon sa patay si James gamit ang kanilang sariling mga tibak. James, tinatanggap mo ba ang iyong kapalaran na namamatay sa aking mga kamay? Muli na ang boses ni Tristan. Ilbigyan ka ng isang pagkakataon upang mabuhay. Maaari kang gumawa ng isang paglipat laban sa akin. Kung talunin mo ako, ikaw. Maaaring mabuhay. Kung nawalan ka ng labanan, ilibing ka rito. Panipi. Ikaw. Tinitigan ni James si Tristan, na umaakit sa itaas niya. Ang kanyang puso ay kumukulo ng galit. Pinayagan ni Tristan ang labanan sa pagitan nila. Ngayon na pinatay niya ang anak ni langit. Inakusahan niya siyang walang awa. Huwag masyadong lumayo, Tristan. Inihaw ni James ang kanyang ngipin. Nagdilim ang mukha ni Tristan, at pinakawalan niya ang isang malamig na snort. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2080. Sa pamamagitan ng isang flash, lumitaw si Tristan sa harap ni James. Bago magreaksyon si James, sinaktan siya ng isang kakilakilabot na puwersa at sumabog sa malayo. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa isang bangin sa malayo. Boom! Agad na gumuho ang bangin, at ang katawan ni James ay nahulog sa basurahan. Ang pag-atake ni Tristan ay nakakatakot na malakas. Siya ay nasa ika-6 na layer ng Herculean at isang hakbang lamang ang layo mula sa pag-abot sa walang kamatayang pag-akyat. Ang kanyang ranggo ay ilang mga layer na mas mataas kaysa sa anak ng langit. Kaya, ang kanyang lakas ay mas malaki kaysa kay James. Walang kapangyarihan si James laban sa kanyang pag-atake. Matapos mahulog sa basurahan, nagpupumig siya upang bumangon mula sa lupa. Umupo siya sa isang bato, natatakpan ng dugo. Sumulyap siya kay Tristan, na lumulutang sa malayo. Wala ka bang moral, Tristan? Paano mo hindi mapapanatili ang iyong pangako? Malinaw kang sumang-ayon sa aking labanan laban sa anak ng langit. Bago siya makatapos ng pagsasalita, lumitaw muli si Tristan sa kanya at lumapag ng isang malakas. Si Kick James ay ipinadala muli na lumilipad, at ang kanyang katawan ay hubog sa isang hindi likas na posisyon. Namatay na siya agad kung hindi dahil ang kanyang katawan ay nabago sa demonyong lotus. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa at dinurog ang isang malaking bato. Mapahamak ito. B*****. Ang B***** ay hindi mananatiling tapat sa kanyang salita. Galit na galit ang martial artist ng Earth. Sa kabila ng kanilang pagkadismaya, walang kapangyarihan laban kay Tristan. Kahit na ang hindi kilalang deity ay maaari lamang tumayo sa isang mapang-akit na ekspresyon habang pinapanood niya si James na pinahirapan. Gusto niyang tulungan si James, ngunit mas mababa siya kay Tristan. Kung determinado si Tristan na patayin siya, hindi na niya makikipag-away muli. Ano ang dapat kong gawin? Ang omniscient na Diyos ay nababalisa. Lumapit si Thomas sa omniscient na Diyos at sinabing pakiusap,
Lord Omniscient, mangyaring tulungan si James. Maging si Langston, Tyrese, at ang ilan pa ay dumating sa Omniscient na Diyos at nagpaalam sa kanya na iligtas si James. Bukod kay James, ang iba pang pinakamalakas na tao sa mundo ay ang hindi kilalang Diyos. Siya lamang ang taong makakapagligtas kay James. Gayunpaman, ang hindi kilalang Diyos ay nagsuot ng isang nababagabag na ekspresyon habang sumagot siya, "Hindi rin ako." Inaasahan na bumalik si Tristan sa kanyang salita. "Gusto kong tulungan si James, ngunit wala akong magagawa. Bukod dito, kahit na may lakas akong sumalungat sa kanya, hindi ko magawa. Ang hula ko ay ito ang plano ni Tristan na magalit sa amin upang labanan muli laban sa kanya, na pinapayagan siyang panasan kaming lahat ng sabay-sabay." Panipi. Nakita ng hindi kilalang Diyos sa pamamagitan ng mga motibo ni Tristan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sabik na sinabi ni Delaney, hindi lamang natin mapapanood si James na mabugbog sa kamatayan ng isang tagalabas, di ba? Natahimik ang Diyos na Diyos. Wala siyang magagawa upang makatulong. Sa malayo, kinaladkad ni Tristan ang katawan ni James mula sa lupa at sinaktan siya ng sunod-sunod. Bumagsak ang dibdib ni James, at bumagsak ang dugo mula sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, mukhang malungkot si James. Lubhang nais niyang lumaban ngunit hindi na immobilize ng malakas na enerhiya ni Tristan, ang kanyang tunay na enerhiya ay selyadong, at hindi niya ito mapakilos upang labanan ang mga pag-atake ni Tristan. Kaya, maaari lamang siyang matalo. Si Tristan ay masyadong malakas, at walang kapangyarihan si James upang labanan. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Panipi. Ang mga martial artist ng lupa ay nabalisa. Swoosh. Kapag si James ay nasa kanyang huling string, isang pagsabog ng enerhiya na pinutol sa lugar. Isang mahabang itim na taybak ang nahulog mula sa langit. Sa sino mang manggahas na maglagay ng kamay kay James, aalisin ko ang iyong buong pamilya. Isang boses ang sumigaw. Pakinggan ang tinig, hinahanap ng lahat ang pinagmulan nito. Sa di kalayuan, isang figure ang lumakad sa hangin. Ito ay isang babaeng nakasuot ng puti. Siya ay may mahaba, itim na buhok, pinong mga tampok, at patas na balat, na ginagawang isang diyosa. Thea.